Ang sabi ng iba, ang pag-aasawa ay isang bagay na dapat mong madaliin. Ito ang natutunan ko sa karanasan na hanggang ngayon ay buong buo pa rin sa aking alaala. Pinagpalang araw po sa lahat ng ating mga kabangers at mga kayanggaw. Ibabahagi ko ang isang kwentong talaga namang sumubok sa aking pagkatao at katatagan. Nagbakasyon kasi ako sa Mindoro noon. Hindi para magsaya, kundi para mahanap ang babae na mapapangasawa ko. Pero hindi yun ang gusto ko. Pinilit lang ako ng tiyahin at tatay ko dahil tumatanda na raw ako. Sa pananatili ko sa pamilya ng tiyahin ko, hindi ko inakala na meron akong matutuklasan. Isang bagay na masasabi kong naging mitsa talaga ng lahat ng problema sa buhay ko noon. Hindi ko inakala na ang pamilyang dinatnan ko na sana ay siyang magpoprotekta sa akin, ay siya palang maglalagay sa akin sa panganib. Kilalanin niyo na lang ako bilang si Gabriel, at ito ang aking kwento. Ano na naman kalokohan nito, Gabriel? Bakit kasama mo ang dalawang yan? Hindi naman yung parte ng ating pamilya. Isa pa, hindi sila kasama sa hahanapan namin ng mapapangasawa. Tiya, pamilya sa akin ang dalawang ito. Mula nang umalis si Papa para mangibang bansa, sila na ang nakasama ko sa bahay namin sa Pasig. Sila na ang naging kuya at ate ko. Para sila na nga rin ang naging mga magulang ko eh. Kapag may kailangan ako, nandyan sila. Kaya pamilya na rin sila sa akin. Ang ibig mong sabihin, yung literal na pamilya, yung nasa dugo talaga. Hindi yung kaibigan mo lang, ha? Alam mo naman na gagawin natin ito para din sa tradisyon natin. At hindi dapat may sumausaw na nasa labas ng ating pamilya, Gabriel. Kung dugo lang din ang usapan, hindi ba dapat sabihin mo na rin yan sa sarili mo? Hindi naman talaga kayo magkapatid ni Papa eh. Magkapatid nga kayo sa ama, pero hindi kayo solidong magkadugo. Dugo lang ng ama ninyo ang nananalitay sa mga ugat ninyo. Magkadugo pa rin kami. Ano ka ba? Ang mga magkapatid sa labas ay may iisang dugo pa rin na dumadaloy sa ugat nila. Pero yang mga yan, hindi mo naman kaano-ano yan. Sasama ko sila kahit ano mangyari. Nagsabi na rin ako kay Papa na kung hindi sila isasama, hindi ako papayag na sumama din sa inyo. Para din naman sa iyo ang gagawin natin eh. Bakit ba ayaw mo na lang makisama? Ako pa ang ayaw makisama ngayon. Noon pa man, sinasabi ko na sa inyong hindi pa ako handang mag-asawa. Pero for the sake of the tradition na wala sa lugar, pumapayag na ako ngayon. Nahanapan niyo ako. Ang kondisyon ko nga lang eh, isama ang dalawang kaibigan ko. Yun lang naman eh. Isa pa, bakit pa kasi kailangan na akong mag-asawa? Mauubusan na ba ako ng babae? Ito'y tradisyon. Isang tradisyon na makakatulong sa iyo para mahanap mo ang babaeng karapat-dapat. Kaya naman hindi ko kinikilalang tradisyon na yan. Dahil hindi ako lumaki dyan. Hindi nga kita close eh. Alam ko lang na tiyahin kita. At bilang lang sa daliri na nagkita tayo. Pero ginagalang pa rin naman kita eh. Kaya nga pinagbibigyan ko kayo ngayon. Sumama ako dito para naman hindi ka mapahiya kay Papa. Binibida mo kasi marami ka ng napagkasundong couple na naging matagumpay naman ang marriage eh. O ito na, pinapatos ko na. Ang akin lang eh, isasama ko tong dalawa. Napabuntong hininga na lang ang tiyahin ko, Kabanong. Sa uli ay wala na rin namang siyang nagawa. Hindi siya umubra sa katigasan ng ulo ko. O sige, isasama mo ang dalawang yan. Pero ayaw na ayaw ko magkakaroon tayo ng problema, ha? At ang dalawang yan ang magiging dahilan. Huwag po kayo mag-alala, tita. Mababait naman po kami. Huwag mo akong matawag-tawag na tita. Hindi kita pamangkin. Sige, Ermita. Ano sinabi mo? Gagawin po namin ang lahat para hindi kami makapagdulot ng problema sa pamilya ninyo. Matitino ang mga yan. Itong si Angelo, nagsumakum laude yan dati. Kaso hindi na nagtrabaho kasi sabi niya wala naman daw yumayaman sa pagiging empleyado. Ito naman si Enchong, walang Latin honor nung matapos ng college. Pero maraming trabaho na pinapasukan niyan dati. Kaso umalis din siya kasi wala siyang nagustuhan ng mga boss niyang kasing tanda mo, tiya. Sa makatuwid, wala silang bad record sa mundong ito.
Kaya wala kang dapat ay kabahala sa kanila. Tatandaan ko mga sinabi mo, Gabriel. Ang alin? Yung walang empleyadong yumaman? O yung maraming boss na matatandang nakakagusto kay Enchong? Lahat! O sige na. Ihanda nyo na ang mga dadalhin nyo. Dahil mamaya lang darating na ang susundo sa inyo. Padubog na lumabas ng kwarto ko ang tiyahin ko. Natatawa na lang kaming tatlo sa mga sandaling yon. Si Tia Ermita ay kapatid sa labas ng tatay ko. Ayon sa tatay ko, nung mga bata pa sila ay talagang malapit naman sila sa isa't isa. Pero nang magbinata at magkaroon ng sariling pamilya, doon na sila naghiwalay ng landas. Pero kahit na ganon, patuloy pa rin naman ang pakikipag-ugnayan ng tiyahin ko sa ama ko. Mula pagkabata ko, palagi silang nagkakausap sa telepono. Kumbaga, kahit matagal na silang hindi nakikita, meron pa rin silang koneksyon na hindi maputol-putol. Pero kapag tinatanong ko ang tatay ko kung gaano niya kakilala si Tia Ermita, ang sinasabi niya lang sa akin palagi ay mabait at mabuti. Iba ang kultura ng pamilyang kinagisnan ni Tia Ermita. Sa kanila kasi, ang mga kalalakiang anak ay hinahanapan na ng mapapangasawa kapag tumungtong na sa edad na 30 pataas. Nagkataon na itong tatay ko, gustong-gusto na akong mag-asawa para naman daw magkaroon na siya ng apo. Gusto niya kasi na ang mga negosyo niya sa ibang bansa ay ipapamana niya sa magiging anak ko. Kung ako lang ang tatanungin, ayaw ko namang mag-asawa dahil wala pa sa isip ko yun. Pero dahil gusto kong bumawi sa lahat ng ginawa ng ama ko sa akin, handa kong pasukin ng isang bagay na hindi ko gusto para lang sa kanya. Naku, ginabi na tayo kakaintay, pre. Ayaw na yata ng tiyahin mo na hanapan ka ng asawa sa probinsya nila. Ikaw naman kasi, inasar-asar mo pa eh. Mas pabor nga sa akin yon. Ayaw ko naman talagang mag-asawa pa eh. Paano airpot mo? Di ba sabi mo, mag-aasawa ka na para magkaroon siya ng apo? Anong gagawin ko kung hindi naman matutuloy? Pero pre, hindi ka ba nawiweird doon sa kultura na meron yung pamilya ng tiyahin mo? Parang makaluma eh. Hanapan ka ng asawa na para bang sila magdidesisyon kung sino yung mapapangasawa mo. Gano'n naman talaga ang ibang angkan. Ang tawag sa ganyan, arranged marriage. Pero sa mga napapanood ko, kadalasan, ginagawa yan kapag may mga negosyong namamagitan. Sa kaso mo, pre, wala namang ganun, di ba? Ewan ko ba kay Tia Ermita? Gigil na mahanapan ako ng asawa eh. Batak na batak makipag-matchmaking eh. Pero, napapaisip din ako ha. Ano kayo magiging buhay natin dun? Uy, ayan na pala yung van eh, oh. Napalingon kami nang makita ang puting van na paparating. Tumigil ito sa harapan namin. Pagbukas ng sliding door, bumungad agad sa amin si Tia Ermita. Nakasimangot, pero hindi na lang namin yon pinansin. Magdadalawang oras na kami naghihintay sa tapat ng bahay namin. Ano ba nangyari sa inyo? Na-traffic kami sa EDSA. Sinabi ko naman sa inyo na sa expressway na lang kayo dumaan eh. Kung alin talaga yung nakakabala, yun yung pinipili nyo eh, no? Sinesermonan mo ba ako? Hindi ba halata? Pre, tsahin mo pa rin yan. Igalang mo naman. Wow, ang bait mo dyan pre ha. Siyempre. Nanahimik na lang ako sa mga sumunod na sandali kabanong. Mahaba-haba ang naging biyahe namin. Wala kaming ginawa kundi tulog at kain lang sa tuwing nagkakaroon kami ng stopover. Sa dami ng oras na inupo namin sa biyahe na halos mabutas na lang ang upuan sa init ng puwet namin, sa wakas, narating na rin namin ang Mindoro. Pagbaba namin ng barko, meron agad naghihintay sa aming sasakyan, isang L300. Kasing edad lang namin ang driver. Si Jojo yan. Siya ang pinagkakatiwalaan namin sa mga lakad namin. Hindi siya nakakapagsalita at hindi rin nakakarinig. Pero nakakaintindi naman siya ng mga senyas. Kaya kapag may kailangan kayo, pwede rin kayong magsabi sa kanya. Pinagagalak ka namin makilala, bro. Ang ganda ng suot mo, Jojo, ah. Sikat na singer yan, ah.
Anong kantang pinakikinggan mo sa kanya? Napatingin na lang kami kay Angelo. Masama rin ang tingin sa kanya ni Tia Ermita. Siniko ko na lang siya para ipaalala sa kanya kung sinong tinatanong niya. Sumakay na lang kami sa likuran ng sasakyan. Agad din naman pinaandar ni Jojo na maingat. Tanga ka talaga kahit na kailan ano. Kasasabi nga sa yung hindi nakakapagsalita at hindi nakakarinig. Tatanungin mo tungkol sa music. Pasensya na. Nakagandaan kasi ako dun sa suot niyang damit eh. Ay nako, iwasan mo yung kakaganyan pre ha. Ang balita ko pa naman, ang angka ni Tia Ermita galit sa mga tanga. Nagkibit balikat na lang ako sa kanya kabanong. Makalipas lang din ng 2 oras, nakarating na rin kami sa baryo kung saan naninirahan ang angka ni Tia Ermita. Malawak ang baryong yon pero magkakalayo ang mga bahay, kaya wala talaga matatawag na kapitbahay doon. Probinsyang-probinsya talaga ang style ng pamumuhay doon. Sariwa nga ang hangin, pero unang tingin ko pa lang, alam ko na kagad na mababagot ako. Mabuti na lang talaga at isinama ko ang 2 kong kaibigan. Kasi kung hindi, baka mamatay ako sa boring. Narito na tayo sa Baryo Pasita. Ang baryo kung saan nagsimula ang aming angkan. Ang tahimik dito, kahit sa hapon pa lang. Pero, nakaka-relax ang hangin ha. Ang sarap. Lasang probinsya talaga. Mula sa bukana ng baryo ay nilakad namin yung papasok. Maya-maya lang ay meron na kaming nadaan ng mga bahay. Ayon kay Tia Ermita, mga kamag-anak lang din nila ang nakatira doon. Nang tumbukin pa namin ang bandang dulo, doon na lang namin narating ang 2 palapag na bahay nila. Yari sa simento pero hindi naka-finishing. Tipikal na bahay na bato. May bukuran sila. Sa gilid, merong maliit na garden. Sa kabilang gilid naman ay may maliit na fish pond na wala namang isda. Pumasok kami sa loob ng bahay. Maganda ang sala. Makaluma pero malinis. Aesthetic ang vibes. Lahat ng nakikita naming gamit parang antigo na. Ang bahay na ito ay pamana ilang henerasyon na ang dinaanan. Kada henerasyon ay inaalagaan ito ng maayos para maipasa sa mga uusbong pang henerasyon. Marami ng kasaysayan ng bahay na ito. Kaya gusto kong igalang nyo ang kasaysayan nito. Pati na rin ang mga bagay na hindi nyo na dapat maalaman. Maganda ang bahay na ito, Tia. Pero suggest ko lang magdagdag kayo ng ilaw. Medyo madilim kasi kahit na meron namang ilaw. Siguro dahil ang nagdagdag ng ilaw ay makakasira sa pagiging orihinal ng bahay na ito. Kaya nga wala kaming ginagalaw. Kasi gusto naming manatili ang totoong anyo niya hanggang sa mga susunod na mga panahon. Eh di sige. Sabi mo Sumunod kayo sa akin. Dadali na kita sa magiging kwarto mo, Gabriel. Dala-dala ang mga gamit ay umakyat na rin kami sa itaas. Maayos at malinis naman ang kwartong nakalaan para sa akin. Meron na rin higaan na malambot. Malinis sa mga unan at kumot. Malaki rin ang bintana kaya nakakapasok ang sariwang hangin mula sa labas. Hindi na kailangan ng electric fan. Karaniwang binubuksan lang ang bintana kahit sa gabi para makatipid sa kuryente. Pero kung hindi ka naman komportable, pwedeng-pwede mong isara yan. Ayos. Kasya naman tayong 3 dito sa kama. Ang laki. Mas gusto ko sa sahig. Ayoko kayo katabi. Ang lilikot nyo eh. Sus! Juicy ka pa? Hindi kayo matutulog dito. Ano po? Ang silid na ito ay para lang sa miyembro ng pamilya. Hindi kayo kabilang sa pamilya namin kaya hindi kayo dito matutulog. Teka lang. Hindi mo naman sinabi yan bago tayo umalis Isan mo patutulugin ang 2 yan? Sa ngayon, dito muna sila. Pero mamayang gabi, pag natapos ng linisan ng bodega sa kabilang bakuran, doon na sila matutulog. Ano? Bodega? Bakit doon kami? Mukha ba kaming gamit na wala nang silbi kaya kailangan nyong itago? Kung malinis at maayos naman wala namang problema sa akin ang bodega. Wala na bang ibang mas matino? Sa bodega talaga?
Wala na. Doon lang talaga. Sige na, aalis muna ako at maghahanda ako ng panghapunan natin. Napapakamot na lang ako sa ulo ng mga sandaling yon, Kabanong. Humingi na lang ako ng paumanhin sa dalawa kong kaibigan. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Maghahapunan na. Kasama ko sa mahabang lamesa ang mga kamag-anak ni Tia Ermita. Sa halos lahat ng yon ay nakatingin sa akin ng seryoso. Ni hindi ko man lang nakitang ngumiti. Hindi nga rin nila ako binati. Hindi ko kasama si Angelo at Enchong nung sandaling yon. Hindi sila pinayagang sumabay sa hapagkainan na para lang daw sa pamilya. Gabi sa inyong lahat na naririto. Ngayong gabi, tinatanggap natin bilang parte ng ating pamilya ang aking pamangkin na si Gabriel. Nais ko sanang ituring niyo siyang kadugo at mahalaga. Dahil si Gabriel ay isa sa ilalim sa ating tradisyon at ginintuang kultura. Siya ay tutulungan nating magkaroon ng karapat-dapat na mapapangasawa. Nang sabi ni Tia Ermita yon, ay saka ko lang nakitaan ng reaksyon ng mga kaharap ko. Sa wakas, ngumiti sila. Kanya-kanya na silang tanong sa akin ng kung ano-ano. Nawiwirduhan ako sa pinapakita nilang ugali. Parang ilang minuto lang kasi bago yon, seryoso silang tao. Pero bigla na lang silang naging madaldal at makukulit. Pagkatapos ng hapunan at pagtitiis sa pakikipag-usap sa mga weirdong tao, pinuntahan ko kagad ang dalawa kong kaibigan sa dating bodega na ngayon ay kwarto na nila. Kakatapos lang din nilang kumain noon. Nakaramdam naman ako ng hiya dahil hindi talaga ganoon ang inaasahan ko. Mga tol, sorry talaga. Pakiramdam ko. Oh, bakit ka nasusorry? Reasonable naman ang sinabi ni Aling Ermite. Para lang sa pamilya. Wala namang kaso doon. At isa pa, kami naman itong may gustong sumami. Kaya kung ano man ang ibigay sa amin, kailangan namin tanggapin yun. Pero syempre, sorry pa rin. Hindi naman ganito yung pinangako ko sa inyo eh. Kung talagang hindi matahimik ang kalooban mo, pwede naman natin gawa ng paraan. Ha? Anong ibig mong sabihin, Jello? Anytime naman, pwede tayo matulog kasama ni Gabriel, di ba? Hindi naman natin ipapaalam. Ha, di ba? Napangiti ako sa sinabing yon ni Angelo. Kaya sa unang gabi, palihim ko silang pinapasok sa silid ko. Tutal, hindi naman kami makakatulog dahil sa namamahay kami. Nagkwentuhan na lang kami magdamag. Pero mga bandang 3:00 ng madaling araw, isang weirdong ingay ang narinig namin mula sa kabilang bahay na matatanaw lang din sa bintana ko. Uy, ano ba yun? May nagpapadasal ng ganitong oras? Padasal ba talaga yun? Bakit ganun yung tono? Bakit parang nakakatakot? Weirdo talaga rito eh, no? Wala pa tayong isang araw dito pero pakiramdam ko, nasa ibang mundo na tayo eh. Ano ba kasing sabi ng airpat mo tungkol dito? Hindi pa naman nakakapunta si Erpat dito sa Mindoro. Ang sabi niya sa akin, sa Tondo sila naging malapit sa isa't isa ni Tia Ermita. Noong mga bata pa sila. Kasi doon sila unang tumira eh. Ibig sabihin, wala talagang ideya ang tatay mo kung ano yung ginagawa ngayon ni Aling Ermita? Hindi ko alam. Kasi kahit matagal na silang hindi nakikita, madalas naman silang nagkakausap sa tawagan eh. Kaya nga, ganun na lang ang tiwala ni Erpat sa kanya. Alam nyo, naiintriga na ako sa naririnig natin. Gusto niyo ba puntahan natin para malaman natin kung anong meron doon? Huwag na. Baka mamaya makita pa tayo ng kamag-anak nito at isumbong tayo kay Aling Ermita. Oo, tama si Enchong. Dito na lang tayo. Isa pa, nakakaramdam na rin ako ng antok eh. Sinarado na namin ang bintana para kahit na papaano ay hindi na namin marinig ang ingay na nagmumula sa kalapit na bahay. Parang saglit lang ang tulog namin dahil mga 6:00 lang may kumakatok na ng malakas sa pintuan. Natataranta kaming bumangon. Agad ko namang pinatago sa ilalim ng kama ang dalawa kong kaibigan. Ano ka ba, Gabriel? 9:00 na.
Tinanghali ka na nagising. Hindi to gaya ng Maynila ha, na anumang oras pwede kang bumangon. Ibang lugar to, ibang pamilya at ibang kultura. Iwan mo sa Maynila ang nakasanayan mo doon. Narito tayo para hanapan ka ng asawa kaya dapat disiplinado ka. Pasensya na. Alam mo naman na kararating ko lang dito kahapon. Hindi pa ako sanay sa bahay. Bago pa sa akin ang paligid ko kaya naninibago ko at namamahay pa ako. Nabuyat talaga ako kung paano ko aantukin Nakita kong parang huminahon na rin si Tia. Mukhang naiintindihan naman niya ako kaya kahit na papaano, nawala na rin ang kaba ko. Napatingin si Tia sa sahig dahil nakita niyang may 2 unan doon. Nakalimutang ibalik ni Angelo at Enchong sa kama. Yung 2 unan nalaglag. Nagulat kasi ako sa katok mo O sige na, maganda ka na at may pupuntahan tayo. Sabihan mo na rin ang 2 mong kaibigan. Kailangan ko sila dahil marami tayong bibilhin. Noong mga sandaling yon ay agad na rin kaming naganda sa aming pagalis. Buti na lang ay hindi rin nalaman ni Tia Ermita na sa kwarto ko natulog ang 2. Gamit ang L300 na minamaneho ni Jojo, bumiyahe kami ng halos 15 minutos papunta sa pamilihan. Walang mabigat na trapiko pero sadyang malayo lang talaga ang pamilihan mula sa kanilang baryo. Walang lalayo ha. Walang pupunta sa kahit saan. Ang pakay natin dito ay mamili ng mga panluto natin. Oo, naintindihan ho namin. Nauna nang naglakad si Tia Ermita. Sa hindi naman maintindihan ay napansin naming parang sa amin nakatingin ang mga nadaraanan naming mga tindera. Partikular kay Tia Ermita. Pero walang pakialam ang tiyahin ko. Dire-diretso lang siya sa paglalakad. Hindi na ako nakatiis noon. Sinabayan ko si Tia sa paglalakad at tinanong, Tia, bakit sila nakatingin sa atin? Ngayon lang ba sila nakakita ng tao? Ay hayaan mo na sila. Hindi kasi sila sanay na merong mga dayo. Hindi nila kayo namumukhaan. Halos lahat kasi ng mga taong namimili rito mga kilala na nila. Nagkibit balikat na lang kaming 3 kabanong. Ang palagay kasi namin, hindi naman talaga kami ang tinitingnan ng mga tao kundi siya. Tiningnan namin ang mukha niya pero wala namang mali. Normal lang naman at maayos naman ang kanyang postura. Hindi lang namin pinansin ang bagay na yon at itinoon na lang ang atensyon sa pamimili. Habang nasa pamilihan kami, meron kaming napansin sa kamay niya. May suot-suot siyang pulseras na may palawit na buwan. Nakita ko rin kasi yon sa iba pa naming kamag-anak. Parang lahat sila ay merong ganon. Sa hindi malamang dahilan, para bang naintriga ko kung para saan yon. Itatanong ko na sana sa kanya kung para saan yon, pero bigla na lang niya yung itinago. Naging maayos naman ang aming pamimili. Akala ko yun na ang huling gagawin namin sa araw na yon. Pero mga bandang hapon, bigla na lang akong pinagbihis ni Tia Ermita ng mas maayos. Nakapampormal ako, para akong negosyante na may dadaluhan na meeting. Tia, kailangan ba talagang ganito ang suot ko? Hindi ako sanay. Ang init Kailangan mo ng masanay dahil sa mga susunod na araw, ganyan pa rin ang susutin mo kapag haharap ka sa mga babaeng nakahanay para magpakasal sa iyo. Kasal agad? Hindi ba pwedeng kilalanin ko muna? Kikilalanin mo muna at kapag para sa amin ay siya na ang para sa iyo, kasal na agad. Teka, bakit kayo ang masusunod? Ako mag-aasawa. Dahil kaming matatanda ang mas nakakaalam kung ano ang kapalaran na para sa iyo. Ganon sa angkan namin, naangkan mo na rin. Sumakay na lang ako sa L300. Si Jojo nakatingin sa akin na parang may gustong sabihin. Pero hindi ko naman siya maintindihan kahit na anong senyas niya. Mga ilang sandali pa, narating na rin namin ang sinasabi ni Tia Ermita na bahay ng isa sa mga kakilala niya. Hindi naman kalakihan ang bahay, pero maganda at malawak ang bakuran. Ayon kay Tia Ermita, ang nakatira doon ay maraming negosyo sa ibang bansa
At nag-iisang anak lang daw ang meron doon. Babae. Ermita, mabuti naman at maaga kayong nakarating. Sakto. Nagpaluto ko ng makakain natin. Ay, siya na ba yung binatang erereto mo sa pamangking ko? Nako, ang gwapo naman pala nito. Hindi na nakakapagtaka. Magandang tanghali po sa inyo. Gabriel po ang pangalan ko. Eh, halika. Pumasok na kayo at nang makilala mo na rin ang pamangking ko. Tara. Mga nasa ilang minuto lang kaming naghintay sa sala. Dumating na rin ang isang babaeng ubod ng puti. Mahaba ang buhok, sexy at talaga namang nangungusap ang mga mata. Aminadong nahumaling ako sa unang tingin pa lang. Parang bigla ko nalang nagustuhan ang ginagawa ni Tia Ermita na pakikipagreto sa babaeng yon. Ay, iha, kilala mo naman na siguro si Ermita. Narito siya para ipakilala sa iyo yung kanyang pamangkin. Kinagagalak ko po kayo makilala. Ako nga pala si Gabriel. Masaya rin ako makilala ka. Tupas, halika. May pag-uusapan lang tayo. Ay, sige. Para makapag-solo rin yung dalawa. Umalis si Tia at si Mang Tupas. Hindi ako nakapagsalita agad noon dahil nahihiya pa ako sa kanya. Mga ilang sandali lang, binasag na rin niya ang katahimikan. Ngumiti siya ng papilit. Ganon din naman ako. Anong ginagawa mo? Eto, nakaupo. Hindi, ang ibig kong sabihin kung nag-aaral ka ba o nagtatrabaho. Ako ang nagpapatakbo ng maisa namin dito sa Mindoro. Ikaw? Wala Ang ibig kong sabihin, tambay lang ako sa Maynila. Pero may plano sana akong sumunod sa tatay ko sa ibang bansa. Pero nandito ako Totoo bang pamangkin ka ni Aling Ermita? Oo naman. Bakit? Kung pamangkin ka niya at parte ka ng pamilya nila, nakakapagtaka kasi parang ikaw lang naiiba. Ha? Kasi sa Maynila nga ako lumaki. Si Tia Ermita kasi, kapatid siya sa labas ng tatay ko. Pero close naman sila. Parang totoo magkapatid talaga. Kaya nung nalaman ni Tia Ermita na wala pa akong asawa, ayun, nagbida-bida siya. Kinausap niya si Erpat at nagsuggest na hahanapan daw ako. Isa pa, tradisyon din daw kasi sa pamilya nila ang paghahanap ng asawa sa mga lalaking single na 30 pataas. At hindi ka tumutol. Nung una, syempre. Pero later on, naisip ko rin na ayos na rin siguro yun. Yung tatay ko kasi, tumatanda na. Kailangan na rin niyang magkaroon ng apo para kahit naman papano, may mapaglibangan siya. Yun ba talagang silbi ng mga apo? Gawing libangan? Alam mo ba kung bakit ka nandito? Kasi nirereto ka nila sa akin. Ikaw at ako, gusto nilang maging mag-asawa. Tapos, ang tingin mo lang sa akin, aanakan mo para may libangan ng tatay mo. Teka, wait, kalma. Hindi naman sa ganun. Kalma ka lang Ito naman. Alam mo, kung ako mag-aasawa, siyempre sisiguraduhin ko rin naman na gusto ko siya. Sa madaling sabi, sisiguraduhin kong gusto kita. Ganun lang. Kung hindi kita gusto, hindi kita pakakasalan. Ganun yun. Naniniwala kasi ako na kapag mahal nyo ang isa't isa, magandang pamilya ang mabubuo ninyo. Huminga siya ng malalim at nagtaas pa sandali ng kanyang kilay. Kung akala ko noon kabanong ay tatarayan niya ako. Pero kalaunan ay naging kalmado rin naman ang reaksyon ng kanyang muka. Bumaba ang tingin niya. Sandali pang tumingin sa kusina kung maririnig kami ng dalawang matanda. Bakit? Gaano mo kakilalang tiyahin mo? Bakit? Kailangan pa bang kilalanin ko siya? Ikaw naman yung nirereto sa akin. Ang slow mo rin pala, no? Teka, linawin mo naman kasi. Ang ibig kong sabihin, mula Maynila hanggang dito sa Mindoro, sumama ka sa tiyahin mo. Ang tanong ko,
gaano mo siya kakilala para magtiwala ka sa kanyang pumunta rito? Natameme ako sa sinabi niya. Napaisip. Bigla ko na lang napagtanto na tama siya. Hindi ko nga kilala si Tia Emmy. Ang tanging alam ko lang sa kanya ay kapatid siya ng tatay ko. Nung mga sandaling yon, parang bigla na lang akong nagkaroon ng dahilan para maging interesado sa tiyahin ko. Doon nagsimula na maramdaman kong parang may misteryo sa buhay niya. Gusto pa kitang makilala, Gabriel. Kaya sa susunod na araw, magkita tayo ulit. Marami akong sasabihin sa iyo tungkol sa pamilyang kinabibilangan mo ngayon. Magsasalita pa sana ako pero bumalik na rin ang dalawang matanda. Nagsalo-salo na lang kaming kumain sa iisang lamesa. Hindi ko masyadong na-enjoy ang kinakain namin noon dahil iniisip ko pa rin ang sinabi ni Rosal. Pagkatapos namin kumain, nagpaalam na rin kami sa kanila. Ang tanging pakay lang namin noon ay ipakilala ako kay Rosal. Habang nasa biyahe kami, pasimple kong sinisipat si Tia ng tingin. Doon ko simulang tinanong ang sarili ko, sino ba talaga si Tia Ermita? Nang makauwi kami, masaya kong kinuwento sa dalawang kaibigan ko ang tungkol kay Rosal. Aminado naman kasi ako na type ko rin yung babaeng yon. Parang yun ang unang pagkakataon na nakakita ko ng babaeng walang makeup pero ubod pa rin ang ganda. Talaga ba? Sobrang ganda? Weh, sige nga, patiin nga ng picture. Hindi nga ako nakapagpa-picture pero nakuha ko naman yung number niya. di, napaganda palang paghahanap ng tiyahin mo ng asawa mo, no? Hindi ako talo doon pare. Jackpot ako agad doon. Anong mambalak mo? Pakakasalan mo kaagad. Ang sabi niya sa akin, gusto niya muna ako makilala. Pero may sinasabi siya na Oh, na ano na naman? basta. Wala. Ang mahalaga naman sa akin ngayon mukhang gusto niya rin ako. Mabilis na lumipas sa mga oras, Kabanong. Sumapit na rin ang kinagabihan, pero wala man lang nagluto ng pagkain sa bahay. Sa katunayan, ako lang yung tao roon. Ang senyas sa akin ng driver nilang si Jojo, lumabas daw ang lahat ng nasa bahay. Nang tanungin ko naman kung saan nagpunta, umiling lang si Jojo. Bagot na bagot ako noon, Kabanong. Mag-isa lang din kasi ako. Ang dalawa ko naman kasing kaibigan ay natulog nung hapon at hanggang nung mga oras na yon, hindi pa rin nagigising. Naglakad-lakad na lang ako sa loob ng bahay hanggang sa mapansin ko ang isang kwarto sa bandang dulo malapit sa kwarto ni Tia Ermita. Ano kaya nasa loob nun? Dahan-dahan akong naglakad. Sa hindi ko malamang dahilan, biglang dumating si Tia at agad akong pinigilan. Wala akong sinabing pwede ka magpunta dyan, Gabriel. Ho? Ay, pasensya na. Akala ko pwede. Wala kasi ako magawa Saan ba kasi kayo nagpunta lahat? Bakit walang tao rito? May ginawa lang kami na parte ng tradisyon. Ang dami nyo yatang tradisyon Parang ayaw nyong i-share sa akin. Ang intindihin mo ay ang mapapangasawa mo. Kumusta naman pala ang naging pag-uusap ninyo? Maayos naman. Ang sabi niya gusto niya pa raw ako makilala. Kaya ayun, sabi ko, magkita kami bukas. Ay mabuti naman kung ganon. Tia, mamayang alas 8, pwede ba kaming umalis? Para naman makagala kami magkakaibigan. Nakakabugot na rin kasi dito na nandito lang kami sa bahay. Bakit naman gabi? Magiinom sana kami sa isang bar sa bayan. May nakita kasi kami sa internet, meron daw Alam nyo naman na wala nang nasasakyan dito. Di papakiusapan na lang namin si Jojo. Hindi pwede. Yun naman. Sige na, pumayag ka na. Ako nga, pumayag ng hanapan mo ko ng asawa Tsaka, baka ito na rin naman ang huli. Kasi baka mamaya, sa susunod na buwan mag-aasawa na talaga ako. Tumingin sa malayo si Tia Ermita. Bumuntong hininga siya. Tumingin naman sa akin na para bang inaalam niya kung may gagawin akong kalokohan. Sige, payagan kita.
Pero bago mag alas 8, umuwi na kayo. Ayos. Sige, maraming salamat, Tiya. Niyakap ko siya sa sobrang tuwa. Matapos ang usapan namin na yon, ay agad ko nang pinuntahan si Angelo at Enchong. Pero wala sila sa bahay nila. Nagtataka naman ako kasi wala naman silang ibang pupuntahan. Saan naman kaya nagpunta yung mga tukmol na yon, no? Grabe naman tong dalawang to. Pupunta na sana ako sa likod ng bahay na yon, pero agad naman silang lumitaw. Nagulat sila. Na para bang nakakita sila ng multo. Oh, saan ka galing? Parang gulat na gulat kayo ah. Anong meron? Pre, kasi ano eh. Alam nyo, mabuti pa. Maganda na kayong dalawa. Maganda? Anong maganda? Bakit? Pinayagan ako ni Tia. Makakapag-inom tayo sa bayan. Pero paano yung sasakyan? Kakausapin ko si Jojo. Kaya mo palang makipag-usap sa kanya? Oo naman. Senyas-senyas lang naman eh. Hindi ko na inalam pa kung saan sila nanggaling ng mga oras na yon. Pinamadali ko na lang silang magbihis. Maya-maya pa'y pinunta na namin si Jojo. Buti na lang ay nagkaintindihan naman kami kahit papaano, kaya agad na rin kaming nakaalis. Pagdating namin sa bar, pumesto agad kami sa pinakasulok. Hindi yung bar na kagaya ng sa Maynila. Literal na beer house lang ito. Kagaya-kagaya ng mga beer house na makikita noong 80s. Mag-iisang oras na tayo dito pero bakit ganyan kayo? Hindi ba kayo masaya? Kanina pa kayo tahimik eh. Bakit? Ano bang nangyari? Angelo, ikaw na magsabi. Ha? Bakit ako? Ikaw na! Ikaw na kasi. Ikaw naman yung nagyayang sundan yun eh. Teka. Ano ba yun? Magsasalita ba kayo o hindi? Huminga ng malalim si Angelo. Para bang hirap na hirap siya sa bagay na yon, kaya mas lalo tuloy akong naintriga. Kanina kasi, habang nasa bahay kami, meron kaming natanong na liwanag sa gubat. Naisipan ko lang naman na alamin kung ano yon. Akala ko kasi, San Telmo. Yung apoy na lumulutang tapos nangahabol. Sinama ko si Enchong. Pinuntaan namin. Pero pre, di namin inakala na iba ang makikita namin. Ano ba? Pabiting ka pa ano nga? Meron kami mga nakitang mga nakaputi. Yung mga suot nila parang kasi nga haba nung sa pare. Pero may talakbog sa ulo, may hoodie. Tapos may mga dala silang parang panungkit na may apoy sa dulo. At ang nagtindig ng balahibo namin ay yung bitbit nilang ribulto pre. Isang alimaw. Ang pagkakarinig namin sa binibigkas nila aswang. Ha? Aswang? Oo pre. Tingin ko yung mga taong yun, kulto. Tapos yung sinasambal nila, aswang. Teka. Prank ba to? Pambira ka naman oh. Mahirapan ba kaming magsabi sa'yo kung prank-prank lang to? Totoong nangyari to pre. Akala nga namin kanina, makikita nila kami pero agad din naman kaming umalis. Palagay namin, dito sa baryong to, mayroong mga aswang. At ang mga taong nakita namin kanina, sila ang mga nag-aalaga sa mga yun. Sa hindi malamang dahilan kabanong, bigla kong pinagpawisan. Parang nawala ang tama ng alak sa katawan ko. Kilala ko kasi si Angelo at si Enchong. Alam kong hindi naman sila gagawa ng kahit na anong kwento. Naniniwala ako sa aswang pero ako yung tipo ng tao na mas maniniwala ko kung makikita ito ng dalawang mga mata ko. Pero nung oras na yon, dahil mismo sa mga kaibigan ko nang galing, parang bigla na lang akong nabahala. Hindi namin gustong takutin ka pre ha. Nagsasabi lang kami para naman alam mong nasa isip namin. Kung sabihin na lang kaya natin sa tiyahin mo kung ano yung nakita namin. Wag, hindi pwede. Ha? Bakit naman di pwede? Basta, wag muna. Hindi ko na lang sinabi sa kanila ang dahilan.
Pero ang totoo, mula kasi nang mapaisip ako kung sino ba talaga ang tiyahin ko, parang nahihirapan na akong ipagkatiwala sa kanya ang mga bagay na gaya ng nakita ng dalawa kong kaibigan. Natapos ang inuman namin. Wala pa nga alas 12 pero umuwi na kagad kami. Pagkatapos ko silang ihatid sa tinutulugan nila ay pumasok na rin ako sa bahay. Sakto naman na naroon ang mga kamag-anak namin. Hindi ko alam kung anong meron pero ngumiti at bumati na lang ako sa kanila. Bago ko sila lagpasan, napansin ko ang pulseras nila. Pare-pareho silang may ganon at ang palawit ay pare-parehong buwan din. Pagpasok ko sa kwarto ko, hindi ko namalayan na sinundan pala ako ni Tia Ermita. Kumatok muna siya bago pumasok sa silid ko. Kumusta naman ang lakad ninyo? Ayos naman no, Tia. Medyo boring kasi. Kala namin kagaya sa Maynila eh. Yung bar na napupuntahan namin doon. Kaso hindi pala. Matulog ka na. Kahit na anong mangyari, hindi ka na pwedeng lumabas. Teka lang. Paano kapag naihi ako? Bakit ba? Ano bang meron? Bakit ang daming tao sa sala? Meron lang kaming pag-uusapan at bawal kaming maistorbo. Tumutungo na lang ako sa kanya, Kabanong. Agad na rin naman siyang lumabas. Pagiga ko, nakatulog na rin naman ako. Nagising na lang ako ng tanghali na. Akala ko'y makakapagpahinga ako noon pero hindi pa naman nawawala ang antok ko. Pinuntahan na ako ng tiyahin ko at sinabihang magbihis at maganda na ako. Ayon sa kanya, kailangan ko raw ulit dumalaw kina Rosal. Masaya na sana ako noon kasi dadalaw na naman talaga ako dahil may usapan kami ng babae. Pero nainis ako kasi kailangan niyang sumama. Ako ang guardian mo dito. Hindi tama na dadalaw ka sa bahay ng isang babae na wala kang kasama magulang. Pero hindi ba dapat hinahayaan niyo akong tumayo sa sarili kong paa? Para naman makinig ka na lang sa akin, Gabriel. Kung talagang gusto mo ang babaeng yon, susunod ka sa mga sasabihin ko. Bumuntong hininga na lang ako. At hindi na lang din ako nakipagtalo. Alam ko rin naman kasi na hindi papatalo ang tiyahin ko. Makalipas lang ang ilang sandali, nakarating na rin kami sa bahay nila Rosal. Sinalubong kami kagad ni Mang Tupas. Mainit ang pagtanggap niya sa amin. Kahit ang mga kasambay nila ay ngumingiti rin sa amin. Sige, mapuna muna kayo dyan. Kukuha lang ako ng makakain ninyo. Mas maganda na bago pag-usapan ng kasal, kumain na muna tayo, ha? Tia, kasal kagad? Ay bakit? Di ba yun naman ang pakay natin? Ang makapag-asawa ka? Pero may usapan kami ni Rosal na kikilalanin na muna namin ng isa't isa. Pwede nyo naman kilalanin ng isa't isa kapag mag-asawa na kayo. Kailangan nyo nang maikasal bago matapos ang buwan. Ha? Bakit pa parang nagmamadali kayo? Ano bang meron? Parte pa rin ba to ng tradisyon ninyo? Tumingin siya sa akin ng seryoso, Kabanong. Hindi ko alam pero nakaramdam na lang talaga ako ng pagkailang. Kaya naman sa ibang direksyon ko na lang idinako ang mga mata ko. Maya-maya pa, dumating na rin si Rosal. Maganda ang suot niya sa araw na yon. Lalo akong nahuhumaling sa kanya. Aling Ermita, pwede ko bang iayain si Gabriel na maglakad-lakad sa labas? Hindi inasahan ni Tia na si Rosal pa ang magyayaya ng ganon. Halata sa mukha niya na hindi niya gustong lumabas kami. Pero hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang pumayag. Sa unang 5 minuto ng paglalakad namin, nagkakahiyaan pa kami mag-usap ni Rosal. Hindi ko rin alam kung bakit parang bigla na lang kaming nagkaroon ng ilangan sa isa't isa. Kaya naman ako na ang bumasag ng katahimikan namin, Kabanong. Ang sariwa ng hangin dito, no? Sa Maynila kasi, yung maalalanghap mo ron, puro usok. Siyudad naman kasi ang Maynila eh. Dito probinsya. Mas maraming puno dito kaysa sa kabahayan. Kaya nga eh, sarap talagang manirahan sa ganito, no? Lalo na kapag kasama mo yung taong mahal mo. Hindi ko ba magtatanong kung ano yung gusto kong sabihin sa iyo nung nakaraan pa? Ay,
Oo nga, no? Yun nga pala. Sa katunayan nung nakaraan ko pa gustong malaman kung ano yung tungkol dun sa sasabihin mo eh. Tumigil siya sandali sa paglalakad. Gumilid kami sa bangketa. Walang katao-tao noon kahit natirik ang araw. Bumuntong hininga na muna siya. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang tingin. Para bang nag-aalangan. Parang may nagiging hadlang para ibukan niya ang kanyang bibig. Oh, bakit parang hindi ka makapagsalita dyan? Ipangako mo muna sa akin na hindi ka magagalit. Na wala akong ibang masamang intensyon, kundi bigyan ka lang ng clue. Hindi naman siguro ako magagalit. Malawak naman ang pangunawa ko eh. Ang totoo kasi niyan, tungkol ito sa tiyahin mo at ang pamilya niya. Ang pamilyang tinutuluyan mo ngayon. Uy, bakit? Ano bang meron? May ginawa ba sila sa'yo dati? Pwede ko naman silang kausapin kung meron man eh. Hindi naman ito tungkol doon eh. Tungkol ito sa kung sino sila. Ha? Sa kung sino sila? Bakit? Sino ba sila sa inaakala mo? Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin pero sasabihin ko na rin ito dahil concerned ako sa'yo. Concern ka sa akin kahit na hindi pa naman tayo magkakilala talaga ng lubusan? Oo. Bakit? Hindi ba pwede? Pwede naman. Matagal ko nang napapansin yung mga weird yung ginagawa ng tiyahin mo at ng pamilya niya. Hindi mo ba napapansin? Parang nakakatakot silang makasama sa iisang bahay. Parang lagi silang may tinatago. Masyado silang misteryoso. Teka. Ano bang ibig mong puntuhin? Hindi ako sigurado pero tingin ko meron silang ginagawang kababalagan noon. Noon pang bago ka dumating dito. Meron ka bang ebidensya sa sinasabi mo? Kasi ang hirap naman na sabihin na tama nga ang sinasabi mo kung wala naman tayong patunay tungkol dyan, di ba? O sige. Ito, ikukwento ko na lang sa iyo para naman may ideya ka sa sinasabi ko. Nangyari to noong nakaraang taon. Lumabas ako ng gabi kasi inutusan ako ng tiyuhin ko rin na maghanap ng tindang balot. Yung pinsan ko kasi, buntis noon, naglilihi. Gamit yung motorsiklo ni Tio, napadpad ako sa bayo ninyo. Hindi ko naman sinasadya pero nakita ko si Aling Ernita. Kasama niya mga kamag-anak niyo. Papunta sila sa gubat. Hindi ko alam kung anong meron sa gubat. Kung iisipin mo kasi, delikado na kasi dahil malalim na ang gabi. Naisipan kong sundan kasi curious ako eh. Tapos, nung nakarating na ako sa gubat, naririnig ko silang parang may mga binabanggit na mga salita. Hindi ko maintindihan. Parang parang Latin. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Kasi umalis na rin ako nun sa takot na baka makita nila ako at mapagkamalan na may ginagawang masama. Uy, tapos, ano bang nangyari? Sa mga sumunod na pagkakataon, tuwing mapapadaan ako sa baryo ninyo, palagi ko na lang silang inoobserbahan. Doon ko mas napapansin na parang meron talagang kakaiba sa kanila eh. Sa paraan ng kanilang tingin, sa kilos nila. At kung hindi mo pa napapansin, sa kung ano yung mga paniniwala at tradisyon nila. Teka, sa paniniwala nila? Sa tradisyon? Wala naman akong nakikitang mali. Kasi, nasa ibang bagay pa ang utak mo. Tingnan mo, ngayon sinabi ko ito sa'yo, unti-unti mo nang napapansin yon. Hindi ka ba nagtataka? Ang daming bawal na gawin para sa'yo. At saka, ang dilim ng bahay nila, mahilig sila sa itim na kulay. Baka nga, wala ka naman lang nakikitang ribulto ng santo sa bahay nyo, no? Bigla na lang akong napaisip noon, Kabanong, doon sa huling sinabi sa akin ni Rosal.
Saka ko lang napagtanto na wala talaga akong makitang ribulto sa bahay nila Tia Ermita. Kahit man lang rosaryo ay wala akong nasilayan doon. Isang bagay na nagtutulak sa akin para mas lalong maging maintriga kung ano nga ba ang tinatago nila. Gabriel, hindi sa sinisiraan ko ang tiyahin mo sa'yo. Sinasabi ko lang ang napapansin ko tungkol sa kanila. Kaya, isa rin sa dahilan kung bakit pumayag ako makipagkita sa'yo. Kasi, ikaw lang yung taong pwede ko makausap na nakakapasok sa bahay nila. Ibig sabihin, hindi mo ako type? Ano ka ba? Hindi naman sa ganon. Hindi ko lang yan mapagtuunan kasi may concern ako sa'yo. Kasi nandun ka sa kanila nakatira eh. Concern ka sa akin? Yee! Gusto mo rin ako, no? Seryoso ka ba sa sinasabi ko? Para ka naman timang eh. Oo nga, seryoso naman ako eh. Napapaisip na nga ako eh. Kung ako sa'yo, mas magmasid-masid ka sa paligid mo. Total, nandun ka naman eh. Baka mamaya, hindi mo alam, nasa kakaibang pamilya ka na pala. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi ko pa sigurado kung ano ba talaga ang ginagawa nila Aling Ermita. Pero malakas ang kutob ko, hindi yun maganda. Doon na natapos ang usapan namin, Kabanong. Natahimik na rin kasi ako noon at hanggang sa makabalik na kami sa bahay nila ay hindi na rin ako nakapagsalita. Nag-usap-usap na lang kami sa sala at habang nangyayari yon ay simple kong pinagmamasdan ng tiyahin ko. Wala akong makitang kakaiba o kahina-hinala sa kanya, para lang siyang normal na tiyahin na masungit. Maya-maya pa, nagpaalam na rin kami sa kanila. Tahimik lang kami sa biyahe ni Tia. Pag-uwi namin, hindi na muna ako pumasok sa loob ng bahay. May naririnig akong parang may nagpapadasal doon. Kaya ang sabi sa akin ni Tia ay doon na muna raw ako sa kaibigan ko. Oh, kumusta naman ang lakad mo ngayon? Bakit parang hindi ka naman masaya? Masaya naman ako kahit na papano. Bakit parang hindi naman? Basta, kukwento ko na lang sa inyo sa susunod na araw. Wala pa ako sa wisyo eh. Wala ako sa mood. Kung wala ka sa mood, bakit ka nandito? Sabi ni Tia dito raw muna ako. Hindi ko alam kung ano na naman ang ginagawa nila sa loob eh. Nako, kanina pa yan sila. Napaka-religyoso pala yung angkan ng tiyahin mo no? Bumuntong hininga na lang ako, Kabanong. Pumasok na lang kami sa loob ng bahay nila. Nang makaramdam ako ng antok, ay nakatulog muna ako roon. Hindi ko na namalayan ang oras. Paggising ko, 10:00 na pala ng gabi. Pero pagtingin ko sa paligid, wala si Enchong at Angelo. Uy, nasaan na naman kaya yung dalawang yun? Pira naman talaga oh. Palpit na sana ako ng pintuan para lumabas nang bigla ko silang makasalubong. Nagkauntugan pa kami ni Enchong. Aray, pambira naman. Tigis naman ang ulo mo. Bakit na parang nagmamadali kayo ha? Gab, hindi ka maniniwala sa nakita namin. O ano na naman? Diyos mio, sakit ng noo ko eh. Ikaw naman kasi. Sakit nga rin ng noo ko eh. O bakit ako? Ikaw ang sumalubong. Nako, mamaya na nga kayo magtalo. Enchong, sabihin na natin sa kanya kung ano yung nakita natin sa gubat. Ano ba kasi yun? Meron kami nakitang kakaibang nilalang sa gubat. Halimaw, nakakatakot. Para siyang mabangis na hayop kung kumangil. Tingin namin, aswang ang nilalang na yun. Aswang? Sigurado ba kayo? May mahabang kuko eh. Kahit ang itsura, tapos, basta, sobrang nakakatakot. Hindi lang yan, pre. O meron pa? Pangako mo muna sa amin na hindi mo kami pag-iisipan na masama ha. Bilisan nyo na, pabitin pa naman kasi kayo eh. Yung aswang na nakita namin, kasama ng angkan ng tiyahin mo. Ha?
Anong kasama? Paano kasama? Hindi namin alam kung anong ginagawa nila eh. Pero nakita namin, kinakausap nila yun na parang matagal na nilang kakilala. Ang inala ko, yung nakita namin na parang kulto nung nakaraan. Mga kamag-anak yun ang tiyahin mo. At tingin namin, sinasamba ng angka nila yung aswang. Sa totoo lang, nung nakaraan pa namin to napapansin eh. Parang hindi talaga normal ang pamilya ni Aling Ermita. Ang daming weirdong ginagawa eh. Pati ugali. Nung nakaraan nga, tinanggal nila yung nilagay kong rosaryo dito sa pintuan namin. Pare, may koneksyon sa aswang ang tiyahin mo. Malabong wala kasi, di ba siya yung leader ng angka nila? Napaupo na lang ako sa gilid at napailamos sa sariling mukha, Kabanong. Dito ko na napagtagpi-tagpi ang sinasabi ni Rosal. Bigla na lang umarangkada ang kaba sa aking sistema. Mas naramdaman kong hindi ko nga talaga kilala ang tiyahin na sinamahan ko. Sa parehong gabi, sinubukan kong tawagan ang tatay ko. Pero dahil masyado silang abala sa ibang bansa, hindi rin niya ako nasagot. Hindi mapakali ang kalooban ko ng mga sandaling yon, Kabanong. Mabuti na lang ay pinakalma ako ng dalawa. Pre, anong gagawin natin ngayon? Mas maganda siguro kung umuwi na tayo. Mga tol, mauna na kayong umuwi. Ha? Ikaw, ano bang gagawin mo rito? Paano kung tama ang hinala namin na sumasamba nga sa aswang yung tiyahin mo? Papapama ka dito, pre. Baka mamaya hindi ka na makauwi ng Maynila. Baka mamaya, maging kagaya ka na rin nila. Hindi ko maiwan si Rosal eh. Ano? Gusto ko si Rosal, mga pre. At saka gusto kong panindigan yung pangako ko sa kanya na kikilalanin namin ang isa't isa. Eh, anong gagawin mo? Magstay ka pa rin dito? Kahit yung mga kasama mo eh. Hindi ako titira dito. Makikiusap ako kay Rosal na baka pwede doon na muna ako sa kanila. Magtatanan na kayo kagad? Baliw! Ano magtatanan ka dyan? Doon lang ako sa kanila habang nag-iimbestiga kina Tia. Kaya kayong dalawa, mauna na kayo. Bukas na bukas din, magpapaalam ako kay Tia na ihatid ko kayo sa pier. Papayag naman kaya si Aling Ermita na umuwi na kami? Eh bakit naman hindi? Ayaw niya nga kayo nandito eh. Baka hindi ka pasamahin sa pagatid kasi baka isipin na sumama ka na. Hindi ako magdadala ng gamit. At isa pa, aalis tayo ng maaga para lahat sila nandyan. Hindi naman siguro sila magdududa kung makikita nilang wala akong dala. O sige, bukas aalis na tayo. Naging tahimik lang kami noong mga sandaling yon, Kabanong. Hindi kami gumawa ng kahit na anong ikadududa ni Tia Ermita. Kinabukasan, wala na namang tao sa bahay. 6:00 pa lang ng umaga'y umalis na sila. Tulog pa ako. Hindi man lang sila nagpaalam. Sinamantala ko ang pagkakataon para mag-imbestiga sa tiyahin ko. Sinubukan kong pumunta sa silid niya. Ang kaso nga lang, nakakandado ang pintuan. Naisipan kong puntahan naman ang bintana niya sa likod ng bahay. At sa paghila ko sa bintana, napalunok ako ng laway ng malamang nakabukas yun. Nakalimutan sigurong isarado ni Tia Ermita. Kaya ang ginawa ko, agad-agad naman akong pumasok. Binuksan ko ang ilaw. Una kong tiningnan ay ang kanyang aparador. Pagbukas ko, nakita ko naman doon ng mga libro. Mga kagamitan na kulay itim na hindi ko naman alam kung para saan ang mga yon. Nang marinig ko na merong kumalabog sa sala, agad-agad naman ako lumabas. Sinarado ko ng maigi ang aparador pati na rin ang bintana. Kabadong-kabado ko nang marinig ko si Tia na dumating na. Mabuti na lang ay hindi niya ako naabutan doon. Sa kagaling, anong ginawa mo sa gilid ng bahay? Yung pusang kulay itim? Kaninong pusa yon? Ano? Sobrang ingay kasi, kaaga-aga. Kaluskus ng kaluskus sa bubungan ko. Tumakbo dun eh, pero biglang nawala. Tia, tingin mo, aswang kaya yung pusang itim na yon?
Sinadya kong itanong yon sa kanya para malaman kung ano magiging reaksyon niya. Para siyang nagulat. Biglang hindi na kagad siya makatingin ng diretso sa akin. Bakit mo naman tinatanong yan? Ang mabuti pa maganda ka. Kasi mamaya, meron tayong bisita. Anong oras po darating yung bisita? Mamayang gabi pa naman. Pero gusto kong maglinis ka na rito sa bahay. Wala kasi yung iba natin mga kasama. Pero tiya, si Angelo at Enchong po pala, gusto na nilang umuwi eh. May kailangan kasi silang asikasuhin sa trabaho nila. Ihatid ko sana sila sa pier ngayong umaga. Sinabihan ko na rin sila na maganda na para aalis na lang kami. Ikaw? Ako po? Dito lang po ako. May iwan si Rosal kapag umalis ako eh. Isa pa, meron kaming usapan ni Rosal na kikilalan nga muna namin ang isa't isa. Kaya hindi ako pwedeng umalis. Mabuti naman kung ganon. Sila ayos lang na umalis dahil wala naman talaga silang gagawin dito. Pero ikaw, dito ka lang. Pwede ko bang isama si Jojo para may magamit din kaming sasakyan papuntang pier? Isama nyo. Pero bumalik agad kayo kasi baka mamaya meron akong pupuntahan. Ay, siya nga po pala tiya. Yung sinasabi niyo pong bisita sino po ba yon? Isang kakilala. Ang dahilan ng lahat ng meron kami ngayon. Malaki ang utang na loob namin sa kanya kaya dapat lang na pagandaan ang pagdating niya. Sige po. Sabihan ko lang po sila Angelo at Enchong. Pag uwi ko, maglilinis kagad ako. Saglit lang naman siguro yung biyahe namin. Baka wala pang 12:00, makabalik na ako. Gabriel, wag mo akong bibiguin. Tumingin na lang ako sa kanya ng seryoso, sabay tumango. Pero ang totoo, kabadong-kabado na ako noon dahil nasa loob ng damit ko ang librong nakuha ko sa aparador niya. Nagmamadali akong nagtungo sa dalawa kong kaibigan. Sakto naman na maayos na rin ang lahat ng gamit nila at handa na rin silang umalis. Ano? Pumayag naman ba si Aling Ermita? Mga tol, tingnan niyo to. Ano yan? Nakuha ko to sa loob ng kwarto ng tiyahin ko. Sa aparador niya. Tingin ko may malalaman talaga tayo rito eh. Nagkatinginan kaming tatlo, kabanong. Mababasa ko sa tingin na yon ang namumuong kaba at pangamba. Pero kahit na ganon, binuksan pa rin namin ang libro at tiningnan ang nasa loob. Pagkakita pa lang namin sa unang pahina, nagkasalubong na kagad ang kilay namin. Nabasa kagad namin ang salitang aswang. Pero sa mga sumunod na pahina ay dito na namin nalaman kung para saan talaga yon. Nakasaad sa libro ang bawat tradisyon na ginagawa ng angkan ng tiyahin ko. Mga tradisyon na weirdo para sa amin. Naroon din ang ilang propesiya. At sa bandang dulo nito, meron kaming nabasa na talaga namang nagpatindig sa balahibo namin. Teka pre, sabi dito, ang pinunong aswang ay naiibigang humarap sa dalawang taong ikakasal. At mismong araw ng kasal, ang mag-asawa kanyang kakainin. Ito isang pag-aalay. Pag-aalay ng angka ng tiyahin mo sa pinunong aswang. At ang magiging alay? Ako at si Rosal? Mismo! Pre, planado ng tiyahin mo lahat. Kaya gigil na gigil siyang maipakasal ka kay Rosal eh. Dahil gagawin pala nila kayong alay sa pinunong aswang. Meron kami bisita mamayang gabi. Tingin ko, yun yung pinunong aswang na tinutukoy dyan. At yun din yung narinig namin kinakausap nila. Pre, nag-aalala talaga kami sa'yo. Sumama ka na kaya sa amin? Kapag umalis ako, may iwan si Rosal. Baka mamaya siya naman ang guluhin nila tiya. At baka siya lang yung ialay sa pinunong aswang. Anong gusto mo mangyari? Pati ikaw, ialay? May option ka na hindi mangyari yun. Bakit ayaw mong piliin? Hindi mo talaga maintindihan si Gab. Ngayon lang na-inlove yan ng ganyan eh. Kaya mo na, ipagdasal na lang natin na sana makabalik pa siya ng Maynila.
Maraming salamat sa pag-unawa pero hindi talaga ako makakasama sa inyo eh. Sige na, mauna na kayo. Tara, ihatid ko na kayo. Paglabas namin sa bahay Kabanong, sakto naman na nasa tapat si Tia. Hindi namin alam kung narinig ba niya ang pinag-uusapan namin. Pero hiniling na lang namin na sana kahit isa wala siyang narinig. Mabuti naman at naisipan nyo na rin umalis. Meron kasing kailangan asikasuhin sa trabaho eh. Maraming salamat po pala sa pagpapatuloy sa amin dito. Masaya po kaming nag-stay dito sa inyo. Kahit papaano nakapag-relax po kami. Sige Tia, ihatid ko na po muna sila. Bumalik ka kagad, Gabriel. May pag-uusapan tayo. Tumungo na lang ako sa kanya. Pero ang totoo Kabanong, kinakabahan ako. Napaparanoid na ako. Pakiramdam ko, alam niyang kinuha ko ang libro niya sa kanyang aparador. Pero ngumiti na lang ako sa kanya at kumilos na parang walang nangyari. Hindi nagtagal, bumiyahe na rin kami papuntang pier. Nung mga sandaling yon, aminado kong natatakot akong bumalik sa bahay nang mag-isa na lang ako. Pero kalaunan, napag-isip-isip ko na sa halip na umuwi ako kina Tia Ermita, dediretso ko sa bahay nila Rosal. Oh, paano pre? Ingat ka dito ha. Babaltaan mo kami kung anong nangyari. Bakit ba kasi naloloko ka na naman sa pag-ibig eh? Sama ka na kasi. Enchong, naiintindihan ko ang pag-aalala mo. Pero sige na, hayaan mo na ako. Minsan lang naman ako maumahaling sa isang babae. Oo, sige na nga. Basta ipapangako mo na makakauwi ka na Maynila nang hindi nakalagay sa kabaong. Grabe naman yung sinasabi mo. Pero sige, pinapangako ko yan. Tinapi ko na lang ang kanilang balikat. Naglakad na rin sila paakyat ng barko. Ako naman napabuntong hininga na lang. Pagtingin ko kay Jojo, may sinasabi siya sa akin na hindi ko naman maintindihan. Hindi naman din kasi ako nakakaunawa ng sign language. Kaya ang ginawa niya ay nagsulat na lang siya sa papel. Alam mo rin ang lihim nila Tia Ermita? Matagal na. Pero bakit hindi ka umaalis? Nagmamadali siya ulit magsulat. Bakas na bakas sa mukha ni Jojo ang takot. Pakiramdam ko, matagal na niyang tinatago yun at wala lang talaga siyang masabihan. Hawak nila ang ate mo? Kabilang ang ate mo sa ikakasal at iaalay dun sa aswang? Sa nalaman kong yun, doon ko na napagtanto na hindi lang pala kami ni Rosal ang gagawin nilang alay. Mas lalo ko nabahala. Mas lalo kong nagkaroon ng dahilan para tuluyan ang umalis sa bahay na yon. Ang tanging nasa isip ko na lang ay protektahan si Rosal kahit na anong mangyari. Maraming salamat sa mga sinabi mo, Jojo. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan para mapalaya natin ang ate mo. Kung natagdagan ng pangamba ko dahil mag-isa na lang ako at wala na mga kaibigan ko, nadagdagan din naman ang dahilan kung para magpatuloy ako. Lalo na nang malaman ko ang kwento ni Jojo. Pagkatapos kong ihatid si Angelo at Enchong sa pier, gaya ng sabi ni Tia Ermita ay bumiyahe na rin kami pauwi. Pero sa hindi ko malamang dahilan, nagdesisyon ako na bumalik pa rin sa bahay niya sa halip na dumiretso na lang sa bahay nila Rosal. May parte kasi sa utak ko na nagtutulak na para bang gustong makita o makilala ang sinasabi ni Tia Ermita na bisita. Kaya bago ko pumasok sa bahay, huminga muna ako na malalim. Napahawak pa ako sa dibdib ko nang buksan ko ang pintuan sa sala. Bumungad naman sa akin si Tia Ermita, nakasimangot, sa lubong ang kilay na parabang may hinahanap. Naihatid ko na po sila sa pier, Tia. Gabriel, wala ka bang nakitang pumasok sa bahay natin na hindi ko kilala? Oh, wala naman po. Bakit po? Nakabukas kasi ang bintana ko. Ngayon ko lang naalala na nakalimutan kong isarado yon. Tapos, meron nang nawawala sa gamit ko.
Ho? Oh, ano pong nawawala sa inyo? Basta, hindi mo na kailangan pang malaman. Tingin ko talaga may nakialam sa gamit ko. Tinanong niyo na po ba yung iba natin mga kasama dito sa bahay? Ano kasi, sa kwarto lang naman ako madalas kapag nandito ako sa bahay. Pasensya na tiya at hindi ko malang nakita kung sino yung pumasok sa silid niyo. May nawala din bang pera sa inyo? Wala. Wala naman. Pero yung bagay na nawawala sa akin ay mahalaga. Gusto niyo po bang ilapitan natin ito sa kinauukulan? Hindi na. Malalaman at malalaman ko rin naman kung sino siya. Magsisisi siya sa ginawa niya ito sa akin. Magsisisi siya. Ramdam na ramdam ko ang galit sa tinig ni Tia Ermita Cabanong. Mabuti na lang ay magaling din akong magpanggap at magpatay mali siya para hindi niya ako mapagtunan ng pansin. Kumilos na lang ako kaagad. Naglinis ako ng bahay. Kung ano-anong ginawa ko para lang magmukha akong walang nalalaman. Sa dami ng ginagawa ko, hindi ko namalayan ang oras. Sasapit na pala ang kinagabihan, saka ko lang natapos ang lahat. Nagtungo na muna ako sa silid ko para magpalit ng suot. Habang nakaharap sa salamin, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Habang papalapit kasi ang pagsapit ng kinagabihan, kinakabahan ako kapag iniisip ko ang darating na bisita ay maaaring ang pinuno nga ng mga aswang. Gabriel! Anak ng... Pasensya na tiya, nagulat ako eh. Bakit ka naman magugulat? Tinawag ko lang naman ang pangalan mo. Bigla ka na lang kasing lumilitaw dyan eh. Bakit po ba? May problema po ba sa paglilinis ko? Wala naman. Pero maganda ka na. Darating na rin kasi ang bisita natin at pinapunta ko na rin pala si Rosal at ang kanyang tiyuhin. Oh, wait. Bakit kailangan nandito sila? Kilala ba nila yung bisita? Gusto kayong makaharap ng bisita natin. Kaming dalawa ni Rosal? Oo. Sa sinabing yun pa lang ng tiyahin ko, alam ko nang parte na yun ng mga masasama niyang balak. Parang gusto muna kaming kilatisin bago gawing alay. Pag alis ni Tia Ermita, agad naman akong nagbihis. Palabas na sana ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Nakita ko tumatawag si Rosal, kaya agad ko naman itong sinagot. Gabriel? Oh, Rosal, napatawag ka. Balita ko, pinapupunta raw kayo rito. Oo nga. Pinapupunta kami ni Aling Ermita dyan. Ano bang meron? Akala ko ba nasa tradisyon nila na ang lalaki ang pupunta sa bahay ng babae. Sa totoo lang, alam ko kung bakit ka papupuntahin dito. Ano bang nangyayari? May hindi ba ako alam? May nalaman ako tungkol sa tiyahin ko, Rosal. Yung sinasabi mong weirdo mga bagay tungkol sa kanila, totoong may pinagmulan. Anong nalaman mo? Sasabihin ko sa iyo sa personal. Susunduin kita. O sige, sakto. Hindi makakasama si Tio. Agad kong pinutol ang tawag. Nagpaalam naman ako kay Tia para sunduin si Rosal. Nung unay, nararamdaman kong parang ayaw niyang pumayag. Pero buti na lang ay nadaan ko siya sa panguuto, kaya kalaunan nakumbinsi ko rin siya. Kasama si Jojo, bumiyaya agad ako papunta sa bahay nila Rosal. Madilim na nang dumating ako roon. Wala ang tiyuhin niya noon. Tanging kaming dalawa lang ang nasa bahay. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa, Kabanong. Ikinuwento ko kagad ang lahat. Mula sa mga nalaman ni Angelo at Enchong hanggang sa mga nabasa ko sa libro ni Tia Ermita. Hindi siya makapaniwala. Bakas sa kanyang reaksyon ng kanyang pagkagulat. Ibig sabihin, itong tiyahin mo at ang kanya, meron silang sinasamba na aswang. At ang aswang na ito nangangailangan ng alay na 2 taong mag-iisang dibdib. At hindi lang yan. Pati yung ate ni Jojo, yung kasama kong driver, binihag din nila. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon buhay pa ang ate niya. Ang alam ko lang, kailangan natin yung mailigtas. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba
Kaya una pa lang hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko sa pamilyang yan anong balak mo ngayon, Gabriel? Sabi mo umuwi na yung dalawa mong kaibigan. Pero bakit nandito ka pa? Hindi ko kayang umuwi tapos ikaw may iwan dito eh. Ano naman? Alam nga namang sumama ako sa'yo. Rosal, mahalaga ka na sa akin. Kahit na kailan lang tayo nagkakilala naisip kong kapag umalis ako, baka naman kunin ka nila gaya ng ginawa nila sa atin ni Jojo. Hindi mo naman kailangan mag-alala Kayang-kaya akong protektahan ni Tio. Paano? I mean, dati ba siyang sundalo o polis? Hindi. Pero dati siyang mangangaso. Magaling din siyang umasinta at gumamit ng patalim. Tingin ko, kakayanin din naman niyang pumatay ng aswang. Tingin mo? Hindi ka pa sigurado? Basta, malaki ang tiwala ko sa tiyuhin ko. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Pero, nandito rin naman ako Tutulungan ko ang tiyuhin mo para protektahan ka. Ipapahamak mo ang sarili mo. Tulungan man kita o hindi. Ganun din naman Pwede pa rin ako mapahamak. Kaya, pabayaan mo na ako. Bahala ka sa buhay mo. Huwag ka nang tumuli ngayon. Hindi, tutuloy ako. Kapag hindi ako tumuloy ngayon, baka maginala si Aling Ermita sa ating dalawa. Pero makakaharap natin mamaya yung hinihinala natin pinuno ng aswang Mas maganda nga yun, para mas masiguro natin kung tama ba mga hinala natin. Sigurado ka ba dyan? Bakit ba parang hindi ka natatakot? Kasi, matagal ko na silang inoobserbahan. Ito na ang tamang pagkakataon para mapatunayan kung tama nga ako. Sige, basta babantayan kita May dadalhin ako. Umarko ang ngiti sa mukha niya. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Pero hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin. Dahil ang tanging prioridad ko naman ay ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos ng sandaling pag-uusap namin, agad naman kaming bumiyahe pabalik sa baryo namin. Dumating kami sa bahay ni Tia Ermita na kumpleto na sila sa sala. Naroon na rin ang isang matandang lalaki. Maayos ang pananamit, formal. Unang tingin pa lang, mukha na siyang mayaman. Ang ngiti naman niya ay parang may kakaibang mensahe. Pero naupo pa rin kami sa sofa, nakaharap sila. Ermita, ito na ba ang pamangkin mo at ang babaeng kanyang pakakasalan? Oo, mahal na sugo. Tunay ngang bagay silang dalawa. Tsak na magiging masaya ang kalangitan dahil may dalawang pag-ibig na magiging isa. Mawalang galang na po Pero pwede ko bang malaman kung bakit kailangan po kaming humarap sa inyo? Hindi po kasi namin kayo kilala Gabriel, anong klase ba yung tanong mo? Ayos lang yon, Ermita. Naiintindihan ko naman. Ang totoo niyan, marami ang hindi nakakakilala sa akin. Pero ako talaga ang may-ari ng lahat ng nakikita nyo sa baryong ito. Ako rin ang tumulong sa angkan ni Ermita na marating ang buhay na may kapayapaan at kasaganahan. Kaya naman, itong si Ermita ay naisipan niyang kunin akong ninong sa magiging kasal ninyo. Pwede ba ako maging ninong ninyo? Mahal na sugo. Hindi niyo naman kailangang itanong pa yan. Sigurado naman ako na payag sila sa gusto ninyo. Ano pong ibig sabihin ng mahal na sugo? Nagkatinginan sina Tia Ermita at ang matandang si Nolasco. Ganon din ang mga kamag-anak ni Tia na naroon din noong mga sandaling yun. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam na kami ni Rosal ng kaba. Hindi namin nagustuhan kung paano nila kami tingnan. Para bang galit sila. Na para bang isang malaking kasalanan na nagtanong ng ganoon si Rosal. Napahawak na lang si Rosal sa kamay ko sa sobrang kaba niya. Na para bang pinagsisisihan na rin niyang sumama siya sa akin. Hindi sinagot ni Tia ang tanong namin. Sa halip, inibanan niya ang usapan. Kung ano-ano na lang ang pinagtatatanong sa amin ni Mang Nolasco. Sinasagot na lang namin para hindi siya makahalata na nag-oobserba kami sa kanila.
Makalipas ang halos 2 oras na makikipag-usap sa kanila, nakaramdam na ako ng pagkabagot. Mabuti na lang ay nagpaalam na rin si Mang Nolasco. Pero bago siya umalis, isang makahulugang tingin pa ang pinukol niya sa aming dalawa ni Rosal. Magkita na lang tayo sa araw na inyong kasal. Maraming salamat sa inyo, mahal na sugo. Masaya kaming dumalaw kayo rito. Wala yon, Ermita. Pagpalain ka sana ng Panginoon. Hinawakan niya pa si Tia Ermita sa ulo at saka naglakad na rin palabas. Na makaalis na ang matandang lalaki, kaming dalawa naman ang pinagtuunan ni Tia. Nakatingin siya sa amin ng masama, na parabang kaunting kalabit lang sa kanya ay bigla-bigla na lang siyang sasabog. Tia, ihatid ko na po muna si Rosal sa bahay nila. Hindi na. Bakit po hindi na? Kailangan ko po kasing umuwi dahil walang tao sa bahay namin. Gabi na. Hindi ko na kayo hahayaang makaalis. Delikado. Isa pa, wala si Jojo. Nasaan po si Jojo? Kanina lang nakita ko siya. Umuwi siya sa kanila. Baka sa susunod na linggo pa makakabalik. Kaya dumito na muna kayo. Pasensya na po pero kailangan ko po talagang umuwi sa amin. Magsama kayo sa iisang kwarto. Total ikakasal din naman na kayo. Pero ipangako nyo lang na wala kayong gagawin na kahit na ano. Tia, akala ko ba sagrado ang pag-aasawa para sa inyo? Bakit magsasama na kagad kami sa isang kwarto kahit na hindi pa naman kami mag-asawa? Wala nang ibang kwarto rito. Hindi ko naman pwedeng patulugin si Rosal dito sa sala. Kaya makinig na lang kayo sa akin. Wala nang lalabas. Walang aalis. Kapag umalis ang isa sa inyo, malalaman nyo kung papaano ko magagalit. Umalis na si Tia Ermita at pumasok na lang sa kanyang kwarto. Habang kaming dalawa naman ni Rosal ay tumungo na rin din sa kwarto ko. Noong mga sandaling yon, parehong malakas ang kutob namin na kaya hindi pinaalis si Rosal ay dahil naniniguro silang hindi na kami makakatakas kung ano man ang binabalak nila. Isang oras lang ang nagdaan. Pagsilip namin sa labas ay nakita naming may 2 lalaki nang nagbabantay sa harapan ng bintana ko. May isa rin sa harapan ng bakuran. Hindi tayo makakalis, Rosal. Hihintayin talaga natin mag-umaga para makaalis. Tingin mo, makakalis tayo kahit umaga na. Tingnan mo nga yung labas oh. Naglagay na sila ng bantay. Pero, etong tingnan mo, Gabriel. Oh, ano yan? Mantika? Hawak-hawak ni Rosal ang isang garapon na may laman na kulay mantika. Nagtataka akong tiningnan yon dahil napansin kong parang bumubula ang nasa loob ng garapon. Langis ito. Binili ko ito nung nakaraang buwan pa kasi naghinala na ako na merong aswang dito. Kapag kumukulo ito, ang ibig sabihin lang, aswang ang nasa paligid. Ano? Ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang aswang ako? Eng-eng ka talaga. Hindi. Yung nasa labas. Yung mga nagbabantay sa atin. Tingin ko, yun ang aswang. Malakas ang kutob ko na tauhan sila ni Mang Nolasco. Sinisiguro nilang hindi tayo makakaalis. Ibig sabihin, aswang yung nandun sa labas? Kasi sabi ko lang, di ba? Pambihira. Paano tayo makakaalis nito ngayon? Akong bahala. Meron ako naisip na paraan. Halika, nakikita mo yung drum na yon? Oo. Hindi naman ako bulag eh. Gagamitin natin yun para mawala ang atensyon nila sa atin. Galing mo. Sakto. Umalis sila Tia. Wala na namang tao ngayon dito sa bahay. Wala na kaming sinayang na pagkakataon, Kabanong. Kumuha agad kami ng kahit na anong matigas na bagay. Binato ni Rosal ang drum. Nang lumikayo ng ingay, nakita naman agad namin na nagpunta ang mga bantay doon. Dali-dali naman kaming tumakbo palabas ng kwarto ko. At dahil wala nang bantay sa tapat, ay nakalabas kami ng bakuran. Pero tumatakbo na kami palayo nang matanong nila kami. Nangilabot ako nang marinig ang mababangis nilang angin. Sa puntong yon, kumpirmado ko na talaga na ang mga nasa bakuran namin ay mga lehitimong aswang.
Nakita ko pa nga silang gumagapang habang hinahabol kami. Takbo lang kami ng takbo noon. At nang makaramdam ng pagod, ay nagpasya kaming magpahinga na muna sa gilid ng nakaparadang truck. Sumiksi kami sa ilalim kahit na puro amoy tao. Huwag ka maingay. Aswang talaga yung mahabol sa atin, di ba? Ang tigas ng pao mo. Ang sabi ko, huwag kang maingay. Tinakpan na niya ang bibig ko. Maya-maya lang, narinig na namin ang yabag ng mga paa. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko ng mga sandaling yon, Kabanong. Kung makaangil sila, parang isang taon na silang hindi kumakain. Nakahinga lang kami ng maayos nang maramdaman namin na nakaalis na sila. Nakahawak pa ako sa dibdib ko noon na mamahawis ang palad at noo ko at nanghihina rin ang tuhod. Wala na sila. Ha? Sabi ko wala na sila. Diyos ko ka. Sabi mo poprotektahan mo ako. Pero ito ka, nanginginig sa takot. Ang mga lalaki talaga, magaling lang sa salita eh. Hindi ako natatakot. Maghintay ka. Papatunayan ko sa iyo na hindi ako natatakot. At kaya kitang protektahan. Eh di sige, sabi mo eh. Nang masiguro naming wala na ang mga aswang, ay lumabas na rin kami mula sa pinagtataguan namin. Pero nang may marinig akong kaluskos sa gilid, napakapit ako sa kanya. Palingon-lingon, hindi alam ang gagawin. Ano ba? Bitiwan mo nga ako, para kang babae. Mas lalaki pa yata ako sa iyo eh. Oo na, natatakot na ako. Hindi mo masamang umamin na natatakot, di ba? Hindi na kasi ako mulat sa mga ganyan eh. Hindi kita hinuhusgahan kasi natatakot ka kasi normal sa pakiramdam lang naman yan. Naiirita lang ako sa iyo. Kaya pwede ba, kumalma ka muna dyan? Sorry, kasi sa ating dalawa, ikaw pa yung parang matapang eh. Dapat ako yun eh. Hindi ko pwedeng ipilit na maging matapang ka kasi makaiba naman tayo ng pinagmulan. Kaya tumigil ka na sa kaka-self-pity mo. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo, Rosal. Kahit na matatakotin ako, sa oras na kailangan kitang iligtas, wala akong pakialam kung anong mangyari sa akin. Basta, mailigtas lang kita. Nagkatinginan kami ni Rizal, Kabanong. Noong mga sandaling yon, nagawa ko na rin makipagtitigan sa kanya. Pero naudlot ang titigan namin nang may marinig naman kaming mga kaluskos sa paligid. Pagtingin ni Rizal sa langis, kumukulo yun. Natataranta akong hinila si Rizal. Hindi na namin pahinintay na makita kami ng mga paparating na aswang. Akala ko ba wala na sila? Balik eh, gagawa ko. Sana all binabalikan. Eh, panahimik ka na nga muna. Hingal na hingal kami ng mga sandaling yon, Kabanong. Laking gulat naman namin nang biglang may humila sa amin papunta sa gilid. Tinakpan nila ang bibig namin para hindi kami makapag-ingay. Nakita na lang namin na bukod sa mga aswang na nakabuntod sa amin, meron pa palang aswang na makakasalubong sana namin. Huwag kayo maingay. Pre, kami to. Nawala ang pangamba ko nang makilala ko ang tinig ng dalawa kong kaibigan. Makalipas lang ang ilang sandali, nakita na rin naming umalis na ang aswang. Dinala nila kami sa gubat. Madilim doon, pero ayon sa kanila, meron silang alam na lugar na hindi na kami makikita ng mga aswang. Halos kalahating oras din kaming naglakad. Nang makalis na kami sa gubat, nakarating kami sa isang night market. Marami ng tao roon, kaya napanatag na rin ang kalooban namin. Teka, sino ba tong dalawang to? Mga kaibigan ko sila. Sila yung kinukwento kong kasama ko. Eh, pasensya ka na, Rosal ah. Kailangan namin gawin yung kanina. Ligtas tayo dito. Hindi tayo basta-basta malalapitan ng mga aswang dito dahil maraming tao. Eh teka nga, bakit kayo nandito? Akala ko ba nakalis na yung barko ninyo? Eh, hindi talaga kami mapakali. Nag-aalala talaga kami sa'yo. Kaya kanina, bumaba kami ng barko. Buti na lang meron kaming nasakyan na tricycle. Ang kaso nga lang, itinigil din kami malapit dito. Tumambay kami dito kanina tapos naisipan lang namin na pumasok sa gubat kasi nakita naming may liwanag ng kalsada eh. Pambihira kayo.
Ganun niyo ako kamahal? Malamang, di ba nga ang sabi sa kasabihan, ang tunay na magkakaibigan, hindi nag-iiwanan, sumasama hanggang kamatayan. Kung sumasama sa kamatayan, ayoko pa mamatay, no? Kanino kasabihan yan? Guys, Kayong dalawa, para kayong timang. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Walang nangyari sa inyo. Walang nangyari sa amin. sandali lang kasi. Pre, anong plano mo ngayon? Sigurado kami ngayon, alam na ni Aling Ermita na meron kang alam. Kanya muna ako. Bakit ba? Yung langis. Anong langis yan? Wow, sakto! Masakit ang likod ko! Panghilot ba yan? Hindi, di yan panghilot. Uy, bakit parang takot na takot kayo? Hindi to basta night market. Ha? Eh ano pala tawag dito? Tinda-tindahan? Hindi nga ito night market. Napalakas ang pagkakasigaw ni Rosal. Dahil dito, napatingin sa kinaroroonan namin ng mga tindera at tindera ng mga karne. Seryosong tingin nila. Nagtataka kung sino kami. Isa pa sa nakadagdag ng takot ko ay ang bigla nilang pagtigil sa kanilang mga ginagawa. Tumahimik din at ang lahat ng tingin nila ay nakapukol na lang sa amin. Guys, mukhang kailangan na nating umalis. Kailangan na talaga natin. Ha? Bakit? Ano ba problema? Itong inakala niyong night market, mga aswang ang narito. Muna! Uy, sandali lang! Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Kumaribas agad kami ng takbo. Para kaming maubusan ng lupa sa sobrang taranta. Wala na kaming pakialam kung makaapak pa kami ng kung ano na matuli sa daan. Nang makalayo na kami ng kaunti roon, napansin namin na hindi nila kami sinundan. Pero hindi kami naging kampante. Dahil alam naming aswang ang tinatakasan namin, iniisip din namin ang kapasidad nila. Nagpahinga kami sa gilid ng mga nakatambak na tinabas na puno. Hingal na hingal kami. Sumasakit na rin ang tagiliran ko dahil sa kakatakbo namin. Paano naging aswang ang mga yon? Sigurado ba kayo? Yung langis na daladala ni Rosal, kapag kumukulo daw yun, may aswang sa paligid. Huh? Legit yan? Hindi pa ba kayo kumbinsido base sa mga tingin nila sa atin? Pampihira naman kayo. Ang kukulit nyo kasi. Dapat hindi na kayo bumalik eh. Pati kayo mapapahamak. Kung hindi kami bumalik, hindi sana. Kanina pa kayo nahuli ng mga aswang. Tumigil na nga kayo. Daldal na naman kayo ng daldal eh. So mamaya marinig na naman tayo ng mga yon. Eh, nasa lugar na ba tayo? Parang malayo na to sa inyo ah. Hindi ko rin alam to. Ang mabuti pa, maglakad na tayo ulit at maghanap ng mahihinga ng tulong. Oo, mabuti pa nga. Maglalakad na sana kami paalis nang biglang naglitawan ng mga aswang sa gilid-gilid. Wala na kami matatakbuhan dahil nakapaligid na sila sa amin. Noong mga sandaling yun, nalambot na kami dahil ang nasa isip namin, mamamatay na kami. Gagawin na nila kaming pagkain. Marahan kaming umatras hanggang sa dikit na kami. Tanging mga marupok na sanga lang ang nagsisilbi naming sandata laban sa kanila. Kahit na alam naman naming walang silbi ang kapirasong kahoy na yon. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Mga pre, eto na ba ang huli? Katapusan na ba ng buhay natin? Palag-palag na to. Wala matatakot. Narinig mo ba sarili mo? Mga aswang yan. Wala tayong magagawa dyan. Eh kesa naman mamatay tayo nang hindi lumalaban. Sa bagay, may tama ka. Sige, unahan mo na. Ha? Bakit ako? Ikaw na! Mga duwag, kalalaking tao. Tumigil sa paglapit ang mga aswang. Napalingon na lang kami sa gilid nang marinig naming may mga dumating. Nakita namin si Tia Ermita na kasamang iba pa nilang mga kamag-anak. Masama ang tingin nila sa akin at kay Rosal. Para bang mangangain ng tao. Sinasabi ko na nga ba eh, may bala kayong tumakas. Sinasabi ko na nga rin eh, masamang nilalang ka. Kaya pala una pa lang, hindi ko na gusto ang aura mo eh. May madilim ka palang nililihim. Sabihin mo nga sa akin, aswang ka ba? Mukha ba akong aswang?
Kasama mo tong mga aswang na to. Anong gusto mong isipin ko? Hindi ako aswang, lalong-lalo na ang angkan namin. Pero ang mga aswang ang dahilan kung bakit nananatili kami sa mundong ito. Sila ang aming liwanag, sila ang aming buhay. Kahit hanggang sa huling hininga, pagsisilbihan namin siya. Sinong siya? Si Mang Nolasco ba tinutukoy mo? Siya ba yung pinuno at Panginoon ng mga salot na ito? Huwag mo tinatawag na salot ang mga aswang. Wala kang alam kung paano nila kami tinulungan na makabangon matapos ang isang unos? Ginagamit lang nila kayo. Magising na kayo sa katotohanan. Wala kang alam, Gabriel. Kagaya ka lang din ng ama mo. Uto-uto. Kaya ngayon, wala ka nang magagawa. Hindi na kayo makakatakas pa sa inyong kapalaran. Sabihin mo nga sa akin, totoo ba na kaya nyo lang kami balak ipakasal ni Rosal? Dahil parte yun ang pagiging alay namin kay Mang Nolasco? Alam mo pala ang bagay na yan. Ikaw nga ang kumuha ng libro ko sa aparador. Ikaw ang pumasok sa kwarto ko nang walang paalam. Nilinlang mo ko. Ikaw naman kasi, mapaglihim ka eh. Aling Ermita, nakikiusap ako. Huwag niyo na akong isama. Sila na lang. 3 naman sila eh. Grabe ka naman. Para mo na rin sinabing ayos lang na makain nila kami. Eh kesa naman ako. Marami pa akong pangarap na gustong tuparin. Kami wala. Pasin niyo. Manahimik. Sama-sama ko kayong dadalhin sa mahal na sugo. Siguradong matutuwa siya. Sige na mga aswang. Kunin niyo ang mga yan. Teka, sandali tiya. Baka naman pwede natin pag-usapan to. Pag-usapan mo mukha mo. Kahit na anong pagmamakaawa ko sa tiyahin ko, ay hindi na niya ako pinakinggan, Kabanong. Dinakma na kami ng mga aswang. Hinila kami ng marahas. At nang magpumiglas kami, naramdaman na lang namin na meron na silang tinutusok sa bandang leeg namin. Dahilan para mawala na kami ng malay. Nagising na lang kami ng umaga na. Ang ingay sa paligid. Pero ang mga naririnig namin mga boses ay hindi nakakatuwa. Parang nakakatakot, nakakabahala. Pagtingin ko sa gilid ko, naroon si Rosal. Kaming dalawa lang ang nasa silid na yon at wala ang dalawa kong kaibigan. Buti naman nagising ka na rin, Buangka. Teka, nasan yung dalawa kong kaibigan? Dalawa, isa lang naman ang kasama nating dinala rito. Ha? Anong isa? Dalawa kaibigan ko. Nung dumating yung mga aswang kagabi, yung Angelo na lang ang kasama natin. Hindi rin alam nitong si Angelo kung saan nagpunta yung Endong. Enchong, hindi Endong. Eh wala na tayo magagawa. Magiging alay na talaga tayo sa mga aswang na yon. Ang pagkakarinig ko pa, hindi lang tayo ang alay eh. Marami din pala silang binihag. Hindi tayo nag-iisa. Di pa rin ako makapaniwala na ganun ang tiyahin ko. Wala naman kasing sinasabi sa akin ng airpot ko tungkol sa angkan niya eh. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi rin kilala ng airpot mo ang matandang babae na yon. Ay, Diyos ko. Ano na mangyayari sa atin? Paano tayo makakatakas dito? Ang sabi ng tiyahin mo, aalis naman daw tayo rito. Aalisan tayo ng tali sa kamay. Hahayaan lang tayong kumilos ng normal. Ganun daw kasi nila tinatrato ang alay nila. Parang ginto. Kung ganun, edi samantalahin na natin na makatakas. Malabo. Sa tansya ko kasi, nasa 30 ang aswang narito sa lugar na ito. Bukod pa rito yung mga kamag-anak mo na parang wala ng sariling utak ha. Parang sunod-sunuran na lang sila sa utos ng pinunong aswang. Magsasalita pa sana ako nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Tia Ermita. Kasama niya pa rin ang 2 kamag-anak din niya. Tumingin muna siya sa akin, mula ulo hanggang paa. Nilapitan niya ako. Parang may sinusuroy siya sa katawan ko. Ganon din kay Rosal. Wala kayong galos. Mabuti naman kung ganon. Tia, itigil mo na tong kalokohan na to. Wala kang mapapala rito. Inuuto lang kayo ng mga aswang eh. Sige na, alisin ang pagkakatali nila. Dalhin sila sa tahanan ng sugo. Teka, sandali lang. Kapag tinangka niyong tumakas, mapapahamak ang isa sa inyong kasama. Kaya kung gusto niyong mabuhay siya, wala kayong gagawin na hindi namin magugustuhan.
Kinaladkad na kami ng 4 na aswang. Kinikilabutan nga ako noon dahil kahit maliwanag sa labas, yung itsura niya ay halimaw pa rin. Pero kahit nakakatakot ang anyo nila, normal lang ang reaksyon ng tiyahin ko. Halatang sanay na siya sa mga aswang. Ilang sandali lang, nakarating na kami sa isang bahay na bato. Maganda ang paligid nito. Malinis. Ang mga pader yari sa marmol. Nang makita namin si Mang Nolasco na lumabas, nilapitan agad siya ni Tia Ermita. Hinalikan niya ang paa ni Mang Nolasco na parabang ito ang Diyos nila. Mahal na sugot, Panginoon. Narito na po ang 2 alay. Maya-maya lang ay makukumpleto na rin sila kapag nakuha na rin yung isa pang magkabaris. Magaling, Ermita. Kahit na kailan ay hindi ako nadidismaya sa'yo. Tunay kang maaasahan. Pagpalain ka sana ng Panginoon. Hindi ko na napigilan ng sarili ko na sumabat. Hindi ko kasi masikmura na ginagamit nila ang Panginoon para sa pagiging ipokrito nila. Sino Panginoon ba sinasabi mo? Gabriel, manahimik ka. Wala kang galang sa mahal na sugo at Panginoon. Ayos lang, Ermita. Ganyan talaga ang kabataan ngayon. Masyadong madaldal. Hayaan mo kung kausapin ang mahal mong pamangkin. Lumapit sa akin si Mang Nolasco. Malapad ang ngiti niya. Kitang-kita ko pa ang naninilaw niyang ngipin. Hinawakan niya ako sa balikat. Inayos ang aking kwelyo. Pero ramdam na ramdam ko sa mata niya ang namumuong gigil. Alam mo ba kung sino ang Panginoon sa lugar na ito? Ako! Wala nang iba pa. Kaya ikaw, Gabriel, dapat ngayon pa lang ay inaaral mo ng matutunan kung papaano gagaling sa Panginoon. Ano pang saysay? Mamamatay na rin naman kami. Pero di ba, ang malagay mamatay kayo bilang alay? Makabuluhan ang pupuntahan ng inyong buhay. Makabuluhan? Isa't kalahating tanga ka ba? Paano naging makabuluhan kung yung buhay namin masasayang lang para sa isa pang tangang paniniwala? Lumapit sa akin si Tia Ermita at sinampal niya ako ng malakas. Sa lakas ng sampal niya ay kaagad na dumugo ang labi ko. Pinunasan niyo ni Mang Nolasco gamit ang kanyang daliri. Nagtindigan ang balahibo ko nang makita kong tinikman niya pa ang dugo. Hindi na ako makapaghintay na matikman kayo. Panginoon, tawarin niyo ang aking pamangkin. Hindi niya po alam ang ginagawa niya. Nakakaya ka, Tia! Gab, manahimik ka na. Ipapahama ka lalo eh. Nanahimik na ako ng mga sandaling yon. Maya-maya pa, pinaupo na rin kami sa mahabang upuan. Dumating na rin ang ibang bihag. Pero sa pagkakarinig namin, kulang pa raw ng 1 pares. Nanatili lang kami sa bakura na yon. Kahit na hindi naman kami nakatali. Wala kami magawa dahil may mga nagbabantay ng mga aswang sa amin. Kahit tangkay naming tumakbo, hindi rin naman kami makakalayo pa. Hindi kami makakaalis dahil hawak pa nila si Angelo. Grabe, nakakaawa itong mga kasama natin. Mukhang matagal na silang narito. Tingnan mo, nangangayayat na sila. Halos buong maghapon kaming naroon lang. Nang unti-unti nang kumagat ang dilim, nagsimula na naming marinig ang mga weirdong tugtugan, mga kantahan na hindi naman namin maintindihan. Dinala na rin nila kami sa ginawa nilang entablado. May mga bulaklak sa gilid. May pulang carpet pa sa lapag. At sa entablado, naroon ang tinatawag nilang pari pero nakasuot ng kulay itim. Ngayong gabi, ang bawat pares ay aming nang ikakasal. Ang tanging gagawin nyo lang ngayon ay sundan ang mga sasabihin ng pare. At ano? Pagkatapos gagawin niyo na kaming pagkain ng mga lintik na aswang na yan? Lahat ay napatingin sa akin pagkatapos kong magsalita, Kabanong. Napansin ko rin si Rosal na parang hindi makapaniwala na nag-iingay ako ng ganun. Kinalabit ako ni Rosal.
Parang sinasabi niyang manahimik na lang ako para kahit papaano tumagal pa ang buhay namin. Kuha mo. Magtiwala ka lang. Di ba sabi ko sa'yo, lahat gagawin ko para lang protektahan ka? Hinawakan ko na mabigat ang kamay niya. Ngumiti ako ng malapad na para bang wala kaming kinakaharap na matinding problema. Nawala ang ngiti kong iyon nang lumapit na naman sa akin si Tia Ermita. Pinagbantaan niya ako na kung hindi raw ako mananahimik, mapapahamak daw si Angelo. Dahil doon, ikinalma ko na muna ang sarili ko. Nakarating lang kaming mga ikakasal sa entablado. Sisimulan na sana kaming basahan ng pari na kulubot na ang muka at nakausli pa ang mga pangil. Nang biglang marinig namin ng mga kaluskos sa paligid at kahit na ang mga aswang ay napatigil rin. Oh, ano ang tunog na yon? Mahal na Panginoon, nakanabulabog na naman ang mga dagang bukid. Hindi dagang bukid ang nararamdaman ko. Tingnan niyo nga muna. Inikusan ni Mang Nolasco ang 4 na aswang. Lumapit ang mga yon sa bukana ng gubat. Maya-maya lang narinig na namin ang magkakasunod na putok ng baril. Bumagsak ang 4 na aswang. Nataranta naman ang mga aswang at kanya-kanya na silang ulasan. Mga inutil! May mga kalaban, bakit kayo nagpupulasan mga siraulo? Nabuhayan kami ng loob nang makita naming lumabas silang Mang Tupas mula sa dilim. Kasama na nito si Enchong na meron na ring hawak-hawak na baril. Ayon kay Rosal, ang mga dinala ni Mang Tupas ay mga kasama nito sa pangangaso. Agad man nila kaming pinapunta sa gilid dahil nakakagulo na sa mga sandaling yun. Rizal, magkay ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman kami, Tiyo. Pre, nasaan si Angelo? Biyag din siya. Pero paano nyo nalaman na dito kami dinala? Nang hinuli nila kayo, nakatago lang ako sa gilid. Sinundan ko kayo. Malapit lang to kung saan kayo dinampot. Kaya nang may mapadaan na sasakyan, nakasabay ako. Tapos pumunta ako sa bahay nila Rosal. At nakausap ko nga itong si Mang Tupas. Mamaya na tayo mag-usap-usap. Uunahin ko lang ang mga aswang. Marami-rami din ito mga ito. Huwag kayong mag-alala. Kaya-kaya namin silang ubusin. Nagmamadaling umalis si Mang Tupas. Habang kami naman ay nanatili na muna sandali sa kinalalagyan namin. Nang makakuha na kami ng tamang pagkakataon, hinanap namin si Angelo kung saan siya nakakulong. Medyo nahirapan kami ng kaunti dahil lahat ng dinaraanan namin kinakailangan pang magpaputok ni Enchong dahil may lumilitaw na aswang. Pero kahit na ganon, hindi kami nawala ng pag-asa. Nagsikap talaga kaming mahanap si Angelo. At hindi nga nagtagal, nakita namin siyang nakatali sa isang haligi sa likuran ng isang bahay. Pre! Diyos ko, salamat naman! Akala ko magiging apunan na ako ng mga aswang dito eh. Kailangan na natin umalis dito. Naghihintay ang mga sasakyan sa kalsada. Dali! Sumunod kayo sa akin! Eh si Tiyo, paano sila? Ang sabi sa akin ni Mang Tupas, unahin ko kayo. Lalo ka na. Kailangan nyo makarating agad sa ligtas na lugar. Natigil ang usapan namin nang biglang dumating si Mang Nolasco. Mahaba na ang kanyang mga kuko. Nanlilisip din ang kanyang mga mata. Habang lumilitaw-litaw ang kanyang mahaba at matulis na dila. Hindi ko kayo hahayaang makalis dito! Hindi pwede! Paalis kami dito sa ayaw at sa gusto mo! Pinaputukan ni Enchong si Mang Nolasco, pero naubos na lang ang bala niya, hindi man lang niya ito tinamaan. Mapilis na umiwas si Mang Nolasco. Nakapagtago siya sa mga halamanan at sa dilim. Maya-maya, nagulat na lang kami nang biglang hilahin niya ang paa ni Angelo. Nakahawak si Angelo sa akin. Naghihilaan kami noon. Pero binitiwan din man siya kaagad ni Mang Nolasco nang ibato ni Enchong sa muka ang baril. Talagang sinusubukan niyo ako, ha? Gumapang ulit ng mabilis si Mang Nolasco. At sa pagkakataong ito, tinamanan niya ako ng kalmot sa braso dahil yun ang pinansalag ko. Mahaba ang kalmot niya. Buti na lang ay hindi naman yun sobrang lalim. Pagtingin ko na lang kay Angelo at Enchong, iika-ika na sila.
May sugat na rin sila sa hita. Tanging si Rosal na lang ang nanatiling walang galos. Lapit! Anong wag lalapit? Mag-aari kita! Pagkain kita! Kaya akin ka! Binilisan ko ang paglapit kay Rosal nang maramdaman kong aatakihin na siya ng aswang. Sinarad ko ang likod ko sa kanya. Nakakalmot naman ako na matandang aswang sa likod. Ay! Ano? Masakit ba? Makirot ba, ha? Kahit na anong mangyari, puprotektahan ko siya. Hindi ako natatakot sa mahaba mong kuko. Halika! Labanan mo ako! Suntukan! Mano-mano, ano? Duwag! Ha! Nakuha mo pa talagang mag-angas sa akin, iho! Sige, ihanda mo ang sarili mo dahil ihahatid kita sa kamatayan! Hindi ako natatakot! Nilapitan ako ulit ni Mang Nolasco. Hinawakan niya ako sa liig. Sinubukan naman ni Angelo at Enchong na tulungan ako. Pero sinipa lang sila ni Mang Nolasco. Rosal! Tumakbo ka na! Brian! Tumakbo ka na, sabi! Aalis na sana si Rosal pero bigla niya akong binitiwan at si Rosal naman ang pinagtuunan niya. Sinakal niya rin si Rosal at idinikit sa pader ng bahay. Nilabas na naman niya ang mahabang dila na matulis. Dumampi ang dila nun sa bandang leeg ni Rosal dahilan para siya ay mapatili. Ang ingay mo! Buwisit ka! Pakiusap! Huwag mo siyang saktan! Ako na lang! Huwag kang magpakabayani! Mamamatay ka rin ngayong gabi! Gawin mo na ang lahat ng ipag-uutos mo. Kung gusto mo, sumunod ako sa yapak ng tiyahin ko. Huwag mo lang sasaktan si Rosal. Hindi ko kailangan ng alipones na gaya mo! Mga wala kayong silbi! Kayo mga tao! Mga walang kwenta! Kaya naman, papatayin ko na lang itong babaeng ito! Panoorin mo, Gabriel! Panoorin mo kung paano unti-unti kong pinapatay ang babaeng mahal mo! Lalo kong kinabahan na makita kong namumula na ang mukha ni Rosal. Sinubukan kong lumapit sa kanila. Pero kumikirot ng malala ang kalmot sa likod ko. Nalalambot na ako sa takot nung akalain kong mawawala na si Rosal. Buti na lang dumating si Mang Tupas. Pinagpapabaril niya si Mang Nolasco. Agad naman niyang nabitiwan si Rosal. Hindi pa nakontento si Mang Tupas, pinagbabaril niya pa ng malapitan na matandang aswang. Hindi na tinigilan hanggat hindi nauubos ang isang magazine. Bisit kang aswang ka! Ha! Ang kapal ng mukha mong sakta ng pamangkin ka! Bumulagta na si Mang Nolasco. Dilat pa ang mga mata habang naliligo sa sariling dugo. Ako naman, unti-unti nang nanlalabo ang paningin ko. Nawalan ako ng malay dahil sa sobrang kirot na nararamdaman ko. Nang magkaroon ako ng malay, naroon na ako sa bahay nila Rosal. Ginagamot na ng kakilala ni Mang Tupas ang sugat ko. Kaya kahit na papaano ay nabawasan na rin ang sakit. Anong nangyari sa mga aswang? Kay Tia at saan kanya? Ang mga aswang, sinunog namin kasamang lugar nila. Ang tiyahin mo naman, dinampot na ng mga pulis kasamang iba pa niya mga kamag-anak. Kidnapping ang kinaharap nilang kaso. Pero madadagdagan pa raw kapag nakakita pa ng pwedeng ikaso sa kanya. Ligtas na tayo, pre. Makakainga na tayo na maluwag. Napangiti na lang ako ng mga sandaling yon. Sa totoo lang kasi, hindi ko na talaga inakalang mabubuhay pa kami. Ilang araw lang ang nakalipas, nagdesisyon ako na umuwi na sa Maynila. Masyado na kasing maraming nangyayari sa lugar na yon. At habang naroon ako, paulit-ulit ko lang naaalala ang lahat. Naging magkasintahan kami ni Rosal Cabanong. Nakalaunan, pinakasalan ko na rin siya at naging asawa. Kahit na masama ang ginawa ni Tia sa amin, sa kabilang banda, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makikilala ang babaeng pinakamamahal ko ngayon. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat at pinagpalang araw sa inyong lahat.